Hello mga master! Welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga master no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 6621-6640. Kabanata 6621. Ikaw ay walang tiyaga. Sinipal ni Lady Herodias si Yegor ng walang labis na pasensya. Panipi. Hindi mo ba narinig ang sinabi ni James? Hindi ba muna natin malutas ang mga bagay dito? Panipi. Sumagot si Yegor, sa napakaraming sekta, gaano katagal sa palagay mo ay aabutin upang ayusin ang bawat isa ng paisa-isa? Hindi ito komplikado. Ngumiti si James. Maaari ka lamang magbigay ng mga tagubilin sa ilang mga pangunahing numero. Habang siya ay nagsalita, sinaksak niya ang kanyang kamay at pinakawalan ang isang malakas na kapangyarihan ng Marcy Ice na sumabog sa walang bisa. Mabilis itong nabuo ng isang mabagal na umiikot na vortex. Pinalawak ni Yegor ang kanyang mga mata. Ito ang mga kasanayan sa supernatural na yani, ang Marcy Ice Soul Vortex. Ang Marcy Ice Soul Vortex, ang tinig ni Lady Herodias, ay nanginginig. Ito ba ang Dawn supernatural power na maaaring huwag pansinin ang mga pormasayon at paghihigpit, mapunit ang puwang sa kagustuhan, at kahit na cross space-time? Panipi. Habang nagulat ang mag-asawa, nakita nila ang kabilang kamay ni James na biglang tumawag ng isang tricolor na puwersa ng kulay abo, itim, at puti, na nag-iisa sa isang itim na hindi kilalang kamay na bumagsak sa Marcy Ice Soul Vortex. Sa susunod na sandali, isa-isa, ang mga nabubuhay na nilalang ay hinayla, maingat na sinusuri ang kanilang paligid. Sina Lady Herodias at Zabat ay ganap na natigilan sa James Dawn supernatural power. Ang pagluha sa espasyo ay isang bagay na maaaring gawin ng karamihan sa mga powerhouse, ngunit ang casual na pag-agaw sa mga tao sa buong espasyo ay isang supernatural na kapangyarihan na pag-aari lamang ng mga powerhouse ng Declan. Maging ang Yeria ay maaari lamang ipatawag ang mga nabubuhay na nilalang sa loob ng mundo ng Tai Chi na kinokontrol niya, gamit ang Tai Chi power. Si James ay nasa ikalimang ranggo lamang ng Zeklan, subalit maaari niyang makuha ang mga tao sa buong puwang kasama ang kanyang kaluluwa sa Marcy Ice. Ito ay tunay na pangapagbagsak at nakakatakot. Agad na binawi ni James ang kanyang Marcy Ice Soul Vortex dahil ang huling buhay na kinuha ay nakuha. Ang pangunahing bulwagan ay nagtipon ng higit sa 100 ng mga nabubuhay na nilalang, lahat ng nangungunang mga numero sa ilalim ng kontrol ni James mula sa iba't ibang mga sekta at antas ng Legion. Kabilang sa mga ito ay sina Rebella, Yancy, Zisha, Taran, Jurit, Hershaya, Cairo, Talvolay, at Zizel mula sa Jade Mora Empire. Sa kabilang panig ay nakatayo sina Lamiel at Makara mula sa sekta ng Jersente, Zantoni at Wera mula sa Tempestara, Tace at Princess Lelia mula sa dinastiya ng Beleriand, pati na rin ang Perticus at Lucille mula sa sekta ng Yggdrasil. Ang mga bayani ay nagtipon hindi kasama ang nasa sabik na pagbati, ngunit may isang nakapangangilabot na kapaligiran. Pagkatapos ng lahat, sila ay isang beses na mortal na mga kaaway, halos hindi magkakasundo. Ang paninibugho ay natural na dumami nang bigla silang nagkita. Sa isang sandali ng pagtataka, ang mga powerhouse ng Jade Mora Empire, na pinangunahan ni Rebella, ay agad na nabrandish ang kanilang mga armas, na naglalabas ng isang nakamamatay na hangarin patungo sa mga powerhouse ng 4 na mahusay na sekta. Ang mga powerhouse mula sa mga sekta ay nag-atubiling sandali, pagkatapos ay naging maingat. Tumawa si James nang makita niya ito. Mukhang alam mo ang bawat isa, kaya hindi ko na kailangang gumawa ng mga pagpapakilala. Pinapatunayan lamang nito ang kasabihan, walang salungatan, walang kakilala. Master, tumalikod si Rebella kay Claire kay James. Sila ang mga lax ni Tai Chi. Bakit mo sila dinala dito? Tama iyon. Si Yancy ng sekta ng Sanctum, si Wiley, ay namatay sa kanilang mga kamay. Hindi pa kilala si Truett. Lahat ito ay dahil sa kanila.
Sa napakaraming buhay sa kanilang mga kamay, naglakas loob silang lumitaw sa harap natin. Patayin natin sila. Umungol si Talvolay, na nag-iingat ng isang taybak na may malawak na kapangyarihan ng Genesis, at pinakawalan ito. Sa sandaling iyon, si James ay casual na kumalas sa kanyang kamay, at ang longsword sa kamay ni Talvolay ay agad na hinawakan ng isang marilag na puwersa. Mayroon kaming hindi mabilang na mga kayamanan sa lupain ng Forlat. Bakit mo ginagamit ang ganoong sandata? Sinuri ni James ang longsword sa kanyang kamay. Ipalitan natin ito para sa isang bagay na mas angkop na mas mahusay na magamit ang iyong mga lakas. Gamit nito, kumalas siya muli sa kanyang kamay, at isang longsword na shimmering na may decachrome lights ay lumipad sa harap ni Talvolay. Tumahimik sandali si Talvolay, ang kanyang mukha ay twitching. James, sila ang aming mga kaaway. Ilan sa ating mga kapatid ang pinatay nila. Ang utang ng dugo na ito. Marami kaming mga kaaway sa loob ng Jade Mora Empire, ngunit ngayon tayo ay magkakapatid, ginambala siya ni James. Agad na natigilan si Talvolay. Lumingon si James kay Yancy. Ano ang sasabihin mo, Sir Yancy? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6622. Yancy ay natigilan, pagkatapos ay tumanggo ng walang magawa. Ang iyong kamahalan, ngunit sila. Alam ko ang iyong damdamin para kay Wiley ay pambihirang, mahinahon na sabi ni James. Panigurado, bibigyan kita ng paliwanag para sa bagay na ito. Gamit nito, sinulyapan niya ang iba pang mga nabubuhay na nilalang mula sa Jade Mora Empire. Naiintindihan ko ang mga damdamin ng inyo. Pagkatapos ng lahat, nakipaglaban ka sa mga laban sa dugo laban sa isa't isa. Ako, si James Caden, ay hindi naisip na ang aking mga salita lamang ay maaaring matuno ang iyong puot. Gayunpaman, mahalaga na tandaan na ang iyong mindset ay humuhubog sa iyong base sa paglilinang at ang hinaharap ng Jade Mora Empire. Kung hindi mo maiisip na lampas sa lupain ng Forlat o kahit na ang buong mundo ng Genesis, ang pagkamit ng mga layunin tulad ng pagsulong ng Jade Mora Empire o pag-abot sa ranggo ng Draverius ay magiging kanais-nais na pag-iisip. Panipi. Sa mga salitang ito, ang lahat ng naruroon ay pansamantalang natigilan. Tapusin natin ang kalokohan. Iniwan ni James ang kanyang kamay. Kung sa palagay mo ay masyadong malalim ang mga sama. Ang mga salita ni James ay magalang at mataktika, na naghahatid ng mga pusta na kasangkot habang nililinaw din ang kanyang posisyon bilang isang kapatid. Ang mga destinasyon at kapangyarihan ng paggawa ng desisyon ng kamakailang sumasalungat na mga powerhouse mula sa apat na mahusay na sekta ay nagpapahinga ngayon sa mga kamay ng mga miyembro ng Jade Mora Empire. Gayunpaman, ang mga powerhouse ng imperyo ay lahat ay nakatingin sa bawat isa, na nagpapakita ng mga palatandaan ng pag-aalangan. Nabuhay na muli, mabilis na nakipag-ugnay si Zeisha. Inilabas lamang ni Master ang kanilang mga kaluluwa at muling itinayo ang kanilang mga katawan. Tumungo na sila sa Dreadnought Cliff upang maibalik ang kanilang base sa paglilinang. Panipi. Sa paghahayag na ito, isang alon ng kaguluhan ang lumusot sa karamihan. Si James ay may mga powerhouse ng Jade Mora Empire na itinuro ang kanilang pansin kay James. Sagot ko, sabi ni James nang may ngiti. Maaari mong i-verify ito mismo sa ibang pagkakataon. Sa kanyang mga salita, ang mga powerhouse ng imperyo ay sabay-sabay na humugat ng isang malamig na hininga. Nagmamadali na tinanong ni Taran, ang iyong kamahalan, ano ang tungkol kay G? Through it. Napangiti si James ng mahina, na sumulyap kina Yegor at Lady Herodias. Sa susunod na sandali, si Yegor ay lumitaw ang isang matuwid na aura, habang si Zitlali ay nag-drag kay Truett sa pamamagitan ng tainga, mabilis na pumapasok. Sandali na natigilan si Zitlali nang makita niya ang napakaraming tao na lumilitaw sa eksena at mabilis na inalis ang kanyang kamay. Nagreklamo si Truett, "Darling, maaari mo bang baguhin ang paghila sa aking tainga sa susunod? Masakit." Hindi siya maaaring magpatuloy dahil nakita niya na ang lahat ng mga kapatid ay nakatitig sa kanya na may nasa sabik na mga mata. Haha, tumawa agad si Truett at lumokso pasulong. Nandito ka na. Halika, yakapin mo ako. Panipi. Sa susunod na sandali, ang mga tao mula sa Jade Mora Empire ay sumugod sa isa't isa, ang luha ng kaguluhan na dumadaloy sa kanilang mga mukha. Si Truett ang kanilang tagapagligtas.
Kung hindi ito para sa kanyang desperadong labanan noon, marahil ay muling makarinig sila ngayon o kahit na ikalat ang kanilang mga kaluluwa. Ang kanilang pagkakaibigan ay hinuhuli sa larangan ng digmaan, na naglalagay ng camaraderie ng mga kapatid ng dugo, ang mga bono ng buhay at kamatayan. Ang bawat isa sa kanila ay natural na naging labis na nasa sabik nang makita ang pagbabalik ni Truett, kahit na higit pa kaysa makita si James. Matapos ang ilang mga pagbati, ang mga tao ng Jade Mora Empire sa wakas ay nagpakita ng mga bihirang ngiti, ang bawat isa ay humahawak sa Truett na parang natatakot na tatakbo siya sa susunod na segundo. Oh, ang mga matandang lalaki ay narito rin. Tiningnan ni Truett ang mga magsusupol ng apat na mahusay na sekta. Kayo ay napakapangit pabalik noon. Paano ka na ngayon nasakop ni James? Sa kanyang mga salita, ipinagpalit ni Lamiel, Zantoni, at Taze bago sabay na nagpapakita ng mapait na ngiti. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6623. On sa gilid, tiningnan ni Perticus si Truett na may luha na dumadaloy sa kanyang mukha. Truett, hindi ka talaga patay. Walt, itinuro ni Truett sa Perticus, pagkatapos ay sumabog sa pagtawa. Ikaw matandang lalaki, naisip ko na hindi mo ako nilalaban sa huling oras at pinatay ng Hetsema. Hindi ko inaasahan na buhay ka pa. Gamit nito, nagmamadali siya patungo sa Perticus at niyakap siya, ang luma at ang batang yakap na parang matagal na silang nawala na mga kaibigan pagkatapos ng hindi mabilang na edad. Mabuti na ikaw ay buhay, pag-agaw ni Perticus. Darn it, paano napunta sa aking mga mata ang buhangin? Tumawa si Truett, umiiyak ka lang kung nais mo. Walang tumatawa sa iyo, Walt. Ngumiti si James. Maaari mong alisin ang tatlong mga plato ng libingan. Inilabas ni Perticus si Truett at lumingon kay James. Sige, sisabog ako sa kanila kapag bumalik kami. Truett, humakbang si Lucille nang may ngiti. May asawa ka at may asawa na ngayon. Pinahahalagahan mo pa ba akong yakapin? Natigilan si Truett at tumingin kay Zitlali. Yayakapin kita ng pareho, kapatid na babae. Ngumiti si Zitlali at niyakap si Lucille bago hinayla siya at makisali sa ilang bulong na pag-uusap. Kinurot ni Truett ang kanyang ulo. Nang makita ito, nagpalitan ng mga ngiti sina Lady Herodias at Yegor. Hinayla ni James si Truett. Halika, sabihin ang ilang mga salita bilang taong kasangkot. Ang mga kapatid ay nakikipag-usap upang maghayganti sa iyo. Panipi. Si Truett ay yumuko sa mga kapatid ng paisa-isa. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng pasasalamat. Panipi. Ang kapatiran ay hindi dapat masabi ng marami. Tingnan natin ito kapag umiinom tayo. Gayunpaman, may maling pagtama, at babayaran ang mga utang. Hindi tayo makakagawa ng mga pagkakamali sa paghihiganti. Panipi. Pagkatapos, tiningnan niya sina Lamiel, Zantoni, at Taze. Kung tungkol sa tatlo, sila ang tunay na nagdadala ng sisihin, ngunit biktima din sila. Isinalaysay ni Truett ang madugong labanan sa pansin ng lahat. Matapos marinig ito, nauunawaan ng lahat, at napuno ng pagkagalit ang kanilang mga puso. Ito ay talagang Hetsema. Pinatay niya ang aming mga kapatid na mas mabagsik kaysa kay Zachary at Gladwin. Hindi ko alam kung bakit niya ipinagbabawal ang gayong puot sa amin. Siya rin ay mula sa madilim na mundo. Sa teoryang, dapat na siya ay nasa parehong panig ng sa amin, ngunit hindi siya masiraan ng loob. Ang hindi mapagkakatiwalaang tao, narinig ko na nililinang niya ang katawan ng demonyo. Kapag nagtagumpay siya, sino ang nakakaalam kung gaano karaming mga buhay ang makakasama niya? Ito ay isang awa tungkol sa Hetsema. Paano siya nagtapos ng ganito? Panipi. Pakikinig sa galit ng lahat, sinulyapan ni Truett si James at nagpatuloy. Si Hetsema ay hinarap ni James. Hayaan ang pahina sa bagay na ito. Panipi. Sa mga salitang ito, ang lahat sa eksena ay natigilan, lahat ay nakatingin kay James. Karamihan sa mga tao dito ay nagmula sa madilim na mundo at natural na alam ang ugnayan sa pagitan ni Hetsema at James. Maging sina Rebella at Yancy ay nakarinig ng maraming mula sa mga buhay na nilalang ng madilim na mundo. Bagaman kinamumuhian nila ang Hetsema, tatanggapin lamang nila ito para sa reputasyon ni James. Ang nagulat sa lahat ay biglang kumalas si James sa kanyang kamay, at nahulog sa lupa si Hetsema. Sa paningin ng Hetsema,
Lahat ay nagulat sa pagkabigla dahil ito talaga sa kanya. Gayunpaman, siya ay tulad ng isang tumpok ng putik, ang kanyang base ng paglilinang ay bumaba mula sa dating ranggo ng Quasi-Declan sa ikasyam na pagdurusa ng Years One Zale. Sa gitna ng pagkabigla ng karamihan ng tao, dahan-daang tumagal si James. Ang pagtataksil sa parehong kaharian ay hindi katapatan. Ang hindi paggalang sa mga matatanda ay hindi maganda. Ang pagpatay sa wanton ay hindi makatao, nakakasama sa parehong lipi ay hindi makatarungan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6,624. Ang nasabing hindi katapatan, kawalang kasiyahan, hindi pagkatao, at kawalan ng katarungan, kahit 1,000 pagbawas at 10,000 slashes ay hindi sapat, hayaan ang pag-on ng pahina. Bukod dito, nakipagsabuatan siya sa espiritu ng demonyo, nilinang ang demonyong katawan, kinain ang mga nabubuhay na nilalang, at nakagawa ng mga nakakasamang krimen ng lubos na kalupitan at pagkabaliw. Habang nagsalita siya, biglang lumuhad si James na may isang klang. Ang lahat ng naruroon ay nagulat at mabilis na gumawa ng ilang mga hakbang pabalik. Ano ang ginagawa mo, James? Bulalas ni Yegor sa sorpresa. Hindi, James. Madaling pinigilan siya ni Lady Herodias. James. Agad na sinundan ni Truett ang suit, nakaluhod. Ano ang ginagawa mo? Pinarusahan na siya. Hayaan na. Habang bumagsak ang kanyang mga salita, ang mga tao sa paligid ay lumuhad din sa isa't isa. Ang mga powerhouse mula sa 4 na mahusay na sekta ay una nang natigilan ngunit mabilis na sumunod sa suit. Hindi mo kailangang gawin ito, sabi ni James ng pasensya, ang tinatawag na mga kasalanan ng ama ay hindi dapat madala ng anak na ito. Ang hindi sinasadyang anak na ito ay anak ko. Nagawa niya ang gayong mga pagkakamali, at tama lamang na ako, bilang kanyang ama, ay nagbibigay sa aking mga kapatid at mga nahulog na kapatid. Gamit nito, pinatong niya ang kanyang ulo sa lupa. Nakikita ito, ang karamihan ng tao ay sumabog sa pagtataka at kautod. James, bakit mo kailangang gawin ito? Si Lady Herodias ay mukhang sabik. Si Yegor ay kinakabahan at hindi sigurado sa sasabihin. Ang unang kautaw na ito ay upang humingi ng tawad sa mga kapatid na namatay sa labanan, sabi ni James, hindi ko naalagaan ng maayos ang anak na ito, na naging dahilan upang patayin niya ang napakaraming mga kapatid. Gamit nito, muli siyang nagkautod. Lahat ay nawawala. Inihaw ni James ang kanyang ngipin. Ang pangalawang kautaw ay para sa paghingi ng tawad sa mga kapatid na naruroon. Hindi ko siya papayagan sa madilim na mundo at dinala siya sa mundo ng Genesis. Orihinal na, alam kong ang kanyang kalikasan ay hindi dalisay, ngunit inaasahan ko pa rin na mababago niya para sa mas mahusay. Ito ay ang lahat ng nais na pag-iisip sa aking bahagi. Panipi. Sinampal ni James ang kanyang sarili. Dapat kong dalhin ang mga kasalanan na ginawa ko sa aking sarili. Tulad ng malapit na niyang bigyan ang kanyang sarili ng isa pang sampal, sumugod si Truett at pinigilan siya. James, bakit ka dumadaan sa gayong pagdurusa? Naiintindihan nating lahat na hindi ito ang iyong hangarin. Ito ang kanyang sariling nais. Lumaki na siya ngayon at hindi ka na kailangan mong responsibilidad. Oo, mabilis na sinabi ni Rebella, Master, hindi mo na kailangang gawin ito. Ang bata ay lumaki at hindi na nasa ilalim ng iyong kontrol. Panipi. Master, hindi ka namin sinisisi para dito, mabilis na sinabi ni Yancy. Minsan nang nanumpa na patayin si Hetsema, ngunit ngayon na ang aming mga kapatid ay nabuhay na muli, hayaan itong ilagay ito sa likuran namin, okay. Master, tiningnan ni Hershaya si James na may luha sa kanyang mga mata. Ako ang nagpahintulot kay Mr. Dinala siya ni Nazovian at Stephen. Kung hindi para sa aking mga salita, hindi niya may iwan ang madilim na mundo. Kasalanan ko ito. Lahat tayo ay may pananagutan, sabi ni Cairo, kung mapigilan natin siya ng maayos sa madilim na mundo at naitama siya, hindi ito darating. Hindi marinig ni James ang kanilang mga salita dahil alam niya na ang lahat ng ito ay sanhi ng kanya. Siya ang ugat ng relasyon na ito ng Carmack. Kaya, maaari lamang niyang tapusin ang relasyon na ito. Nais niyang magbigay ng paliwanag sa mga patay na kapatid, sa mga kapatid na naruroon, at huwag hayaang saktan ng anak na ito ang sino mang iba pa. Linder ang lahat ng mga luha ng lahat,
Inalis ni James ang kanyang kanang kamay at agad na ipinakita ang paghuhukom na scythe. Nang walang pag-aatubili, sinampal niya ito patungo sa Hetsema, na nakahiga sa lupa sa harap niya. Nabigla si Yegor at mabilis na naglabas ng isang pag-agos ng matuwid na aura. Sa pamamagitan ng isang clang, ang paghatol ni James ay si Scythe ay tila tumama sa isang bato at mabilis na bumagsak. Itinaas ang kanyang ulo, tiningnan ni James si Yegor na may pagkabigla. Yegor. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6625. Nilinang na niya ang isang demonyong katawan. Kaya, ang pagpatay sa kanya ay hindi isang pagpipilian. Sinabi ni Yegor na sinasadya ng bawat salita, James, pinag-aralan mo ang iyong mga kapatid na yakapin ang malawak na pag-iisip at mapaunlakan ang lahat. Bakit nakakalimutan mo ito kapag nakipag-usap sa iyong sariling anak? Lady Herodias ay nagbuntong hininga ng basta-basta, ikaw ang kaluluwa ng Solstice Alliance, isang simbolo ng pananampalataya at pagka-Diyos. Ang iyong reputasyon ay hindi dapat maislan, hayaan ang pagdala ng stigma ng pagpatay sa iyong anak. Kung hindi, ito ay magiging isang permanenteng kapintasan sa iyo. Master, ibigay mo siya sa akin. Ituturo ko sa kanya ng maayos, mabilis na sabi ni Rebella. Tutulungan din namin siya, sabi ni Taran sa isang malalim na tinig, ang iyong kamahalan, iwanan natin iyon. Asang-ayon ako, tumingin si Jury kay James. Sa katunayan, ang batang ito ay dapat na itinuro ni Haring Marshals. Pagkatapos ng lahat, nasa ilalim siya ng kanyang sekta. Ano ang ginagawa niya na nakabitin pa rin sa madilim na mundo? Itatak ang katawan ng demonyo kung hindi natin ito papatayin, nagsalita si Zizel. Nagulat ang lahat sa sandaling sinabi niya ang mga salitang iyon. Si Hetsema ay anak ni na James at Yemima, itinuturing din na bahagi ng lahi ng tadhana. Kahit na hindi siya humingi ng tawad, na nagmumungkahi na Aisil siya ay napakahalaga na sirain siya ng lubusan. Sama-sama ako sa kanyang mungkahi, sabi ni Zitlali. Darling. Agad na sumulyap si Truat sa Zitlali. Walang magkamali sa iyo para sa isang pipi kung hindi ka nagsasalita. Ginagawa ko ito para kay James at sa lahat ng aming kapakanan, malamig na sagot ni Zitlali. Mahirap baguhin ang kalikasan. Kung hindi siya anak ni James, paano natin siya maibabalik noon, at paano magkakaroon ng kasunod na mga problema? Ang pagsilang sa kanya at pag-iwas sa kanyang buhay ay nagbibigay na sa kanya ng hindi mabilang na mga pagkakataon, lahat para sa kapakanan ni James. Ang kanyang mga salita ay resounding at mapanghikayat, naiwan ang lahat. Tumanggo si James at dahan-daang tumayo. Upang maiwasan ang mga problema sa hinaharap, ang pag-iisa ay hindi sapat. Inilabas niya ang isang tricolor na puwersa ng kulay abo, itim, at puti, agad na nakapaloob sa Hetsema, na nakahiga sa lupa. Linder ang shroud ng kulay abo, itim, at puting tricolored na puwersa, ang demonyong katawan ni Hetsema ay nagsimulang sumabog mula sa kanyang mga paa, na nagbabago sa isang masa ng purplish red mist na unti-unting kumalat mula sa kanyang mga paa upang mapuspos ang kanyang buong katawan. Si Hetsema, na orihinal na walang malay, ay sumigaw sa sakit, ang kanyang mukha ay napilipit sa paghihirap. Nakikita ito, ang lahat ay sumaklaw sa kanilang mga bibig ng sabay-sabay at nagpakita ng mga ekspresyon ng pagkabigla. Alam nila na inilaan ni James na sirain ang demonyong katawan ni Hetsema, hindi pinapayagan siyang magkaroon ng isang pisikal na katawan. Hindi ito itinuturing na pagpatay, ngunit mas masahol pa ito. Sa ilalim ng pagguho ng kulay abo, itim, at puting tricolored na puwersa, ang masakit na nakatanim na demonyong katawan ni Hetsema ay sa wakas ay ganap na nabura sa gitna ng kanyang mga hiyawan. Hindi mabilang na purplish red demonic energy ay nakuha din ni James sa Years 1 Genesis Bell. Sa gitna ng mga nakamamatay na hiyawan ni Hetsema, ang kanyang masakit na nakatanim na demonyong katawan ay ganap na nabura ng kulay abo, itim, at puting tricolored na puwersa. Kasabay nito, hindi mabilang na mga hibla ng purplish red demonic energy ay nakuha ni James at hinihigop sa Years 1 Genesis Bell. Sa pagtingin sa pinangyarihan, si Hetsema ay naiwan na may isang bantan lamang ng mga buto. Isang malaking bola ng enerhiya ng kaluluwa ang lumipad sa mga kamay ni James. Ako ay lack sa pagdidisiplina sa iyo sa nakaraan. Tiningnan ni James ang bola ng enerhiya sa kanyang kamay, na sinasadya ang bawat salita,
Mula ngayon, hindi ako mahihiwalay mula sa iyo. Hindi ka magkakaroon ng pagkakataon na ayon ang mga talahan na yan. Panipi. Ang kanyang iba pang kamay ay sumalampak, agad na nakapaloob sa bola ng enerhiya ng kaluluwa ng Hetsema na may malawak na kapangyarihan ng marshals bago ito ibalik kaagad. Pagkatapos, tiningnan niya ang mga buto sa lupa. Ms. Herodias, may kahilingan ako. Tumingin ka sa iyo, bata, biro ni Lady Herodias. Ang aming buhay ay nasa lahat ng iyong mga kamay. Maaari mo lamang ibigay ang iyong mga order. Panipi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6626. Ang pagsugpo sa kanyang balangkas ay ipagkatiwala sa iyong kapangyarihan ng TIRTA. Tumingin si James kay Lady Herodias, ang kanyang tingin ay napuno ng pag-iingat. Naintindihan ni James na ang kapangyarihan ng TIRTA lamang ang tunay na mapigilan ang demonyong katawan. Pagkatapos ng lahat, ang mga kapangyarihan ng Turta at Pilak ay pinipigilan pa rin ang iba't ibang mga espirito ng Morgoth. Yamang sisirain nila ang mapaghimagsik na anak na ito, hindi nila pinayagan siya ng kaunting pagkakataon na ayon ang mga talahan na yan. Ito ang hangarin ni James, hindi ang ilang mga pagtatangka upang manalo ng mga puso. Naunawaan ni Lady Herodias nang hindi nangangailangan ng mga salita habang sinulyapan niya si James. Kinolekta niya ang mga buto ni Hetsema na may isang alon ng kanyang kamay. Bakit lahat kayo ay nakaluhod? Tumingin si James sa lahat. Ito ang aking kasalanan. Wala itong kinalaman sa alinman sa iyo. Isaalang-alang ito na naayos na ngayon. Minsan sinabi mong ibabahagi ng mga kapatid ang buhay at kamatayan. Itinaas ni Truett ang kanyang ulo upang tumingin kay James. Ngayon, nais kong magdagdag ng isang bagay. Nagbabahagi kami ng karangalan at kahihiyan. Ibahagi ang buhay at kamatayan, magbahagi ng karangalan at kahihiyan. Biglang sumigaw si Yancy at itinaas ang kanyang kamay. Sa kanyang tingga, ang lahat ay naruroon na nakataas ang kanilang mga kamay at sumigaw ng magkasama. Sa pagtingin sa kanila, nagbuntong hininga si James at tumango. Ano pa ang maaari kong hilingin sa mga kapatid? Samantala, tumayo si Zabat sa sulok, na puno ng halo-halong emosyon. Nasaksihan niya ang isang mahusay na gawa ng pagsakripisyo ng kamag-anak para sa katwiran. Sa una, naisip niya na lahat ito ay isang palabas, isang paraan upang manalo ang mga tao, hanggang sa masaksihan ang aktwal na pagkamatay ni Hetsema. Ang mga kaganapang ito ay iniwan siyang labis na nagulat. Hindi niya maiwasang isipin ang gobernador ng Yang, na, bilang godson ng Tai Chi, ay nakagawa ng hindi mabilang na mga kabangisan, na kumikilos ng mayabang at malupit. Sa mata ng gobernador ng Yang, ang lahat ng mga powerhouse ay ang kanyang mga alipin bukod sa Tai Chi. Siya ay casual na utos sa kanila, beret at pang-aabuso sa kanila ng basta-basta, o kahit na sumipsip ng kanilang paglilinang sa kalooban, at kung minsan ay hindi sinasadyang papatayin sila. Hindi mabilang na madaling araw ang mga babaeng Diyos ay napinsala sa kanya, gayunpaman si Tai Chi ay hindi kailanman muling sinaway siya. Gayunpaman, nagkaroon ng isang mundo ng pagkakaiba sa pagitan nina Tai Chi at James. Hindi nakakagulat, nang ahas si James na tutulan si Tai Chi kahit na ang kanyang lakas ay hindi sapat. Marahil ay may tunay na hindi masabi na mga kadahilanan sa likod nito. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nagsimulang mag-alinlangan si Zabat sa kanyang sariling pananampalataya at ang kanyang Panginoon, na nagulat sa kanya. Matapos makitungo sa Hetsema, umakyat si James sa mataas na mga hakbang ng pangunahing bulwagan at umikot. Lahat, kahit anong mga hinaing na mayroon ka sa inyong sarili, lahat kayo ay nahuhulog sa ilalim ng alyansa ng Solstice. Sa loob ng balangkas na ito, maaari kang makipagkumpetensya ngunit hindi ka nag-aaway. Maaari kang magvay ngunit dapat itaguyod ang higit na kabutihan. Ngayon, natipon ko kayong lahat hindi lamang upang matugunan ang mga komplikadong hinaing na ito kundi pati na rin upang makita mo ang bawat isa na harapan. Mula ngayon, lahat tayo ay nasa parehong kampo. Kung gusto mo ang bawat isa o humawak ng mga sama ng loob, kahit papaano ay nakaharap tayo sa isang karaniwang kaaway. Ang sinumang nang ahas na magdulot ng pagtatalo o panloob na pagtatalo ay haharapin ang mga kahihinatnan, tulad ng alam mo. Nangako ako ng katapatan kay Lord James hanggang sa kamatayan. Si Taran ang unang tumayo at sumigaw. Kasunod ng sot, lahat maliban kay Yegor at Lady Herodias ay lumuhad,
Malakas na nangako ng katapatan kay James hanggang sa kamatayan. Hindi kami narito upang maglaro ng mga laro, sinabi ni James na sinasadya ng bawat salita. Ngayon, hindi kita natipon dito upang makipag-ayos ngunit magtalaga ng mga gawain. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6627. Nang marinig nila si James, lahat ay nakataas ang kanilang mga ulo na mataas at tumayo ng matangkad. Ang Solstice Alliance ay ang aming pansamantalang karaniwang banner, sinabi ni James ng salita. Upang pag-isahin at utusan ang 5 pangunahing sekta ng imperyo, ang posisyon ng pinuno ay mahalaga. Naturally, dapat itong gaganapin ng isang taong may prestihiyo, lakas, at pagpapasya na pagsamahin ang lahat at isulong o umatras ng magkasama. Panipi. Sa mga salitang ito, ang lahat ay nagpakita ng pag-asa ng mga ngiti ng sabay-sabay. Pagdating sa prestihiyo, lakas, at pagpapasya, walang sino man sa kanila ang maaaring lumampas kay James. Maging sina Yegor at Lady Herodias ay kailangang ipagpaliban sa kanya. Gayunpaman, kung ano ang nagulat sa lahat ay tumingin si James kay Truett. Ano ang ibig sabihin nito? Agad na naramdaman ni Truett ang isang bagay na hindi maganda. James, mangyaring huwag akong linlangan. Pagdating sa prestihiyo, lakas, at pagpapasya, talagang maaari ka lamang. Kung gayon sino ang makikipag-usap kay Tai Chi? Tanong ni James na may ngiti, sino ang hahawak sa mga kakulangan ng Tai Chi mula sa mundo ng Genesis? Dito, biglang sumiksik si Truett. Kunan mo ito, Truett. Tumanggaw si Lady Herodias at ngumiti sa Truett. Oo, sigaw ni Yegor. Ang posisyon ng pinuno ay hindi lamang may kapangyarihan ng buhay at kamatayan ngunit nagdadala din ng mabibigat na responsibilidad. Ito ang pundasyon ng aming pagbabagsak ng batas ng Tai Chi, ang pakikitungo sa Yeria ay pinakamahalaga. Panipi. Si Truett ay thunderstruck. Naunawaan niya ang hangarin ni James na ayusin ito, ngunit hindi niya inaasahan na ang kanyang mga magulang ay naaayon din kay James. Nagtataka siya kung tinalakay nila ito muna. Bakit hindi mo saludo ang pinuno? Sinuri ni James ang karamihan. Pagkaraan ng ilang sandali, ang ilang mga powerhouse ng 4 na mahusay na sekta ang unang lumuhad bago si Truett. Saludo kami sa pinuno. Ang pagkakaisa ng deklarasyong ito ay nagulat sa Truett. Kayo, hindi ito tama, ito. Truett, hindi rin ako lumuhad, sabi ni Lucille nang may ngiti. Matagal na kaming nakilala. Dagdag pa ni Zitlali, huwag banggitin na siya ay naging pinuno. Kahit na siya ay naging Tai Chi isang araw, hindi pa rin tayo lumuhad. Naiwan si Truett, kayong dalawa ay hindi rin lalayo. Itinuro ni James sina Lucille at Zitlali. Gamit ang pinuno sa lugar, ang tagapag-alaga ng pagpapatupad ng batas ng alyansa ng Solstice ay natural na nahuhulog sa iyo, Lucille. Ako, bilang tagapag-alaga ng pagpapatupad ng batas. Malakas na tanong ni Lucille, kumusta naman si Lila? Si James chuckled, mayroon siyang iba pang mga pag-aayos. Sige, tumanggaw si Lucille. Hanggat maaari kong patayin sina Zachary at Gladwin, kahit ano. Zitlali, mamuno ka pa rin sa Skynet, sabi ni James. Ano? Bulalas ni Zitlali. James, hindi ba kami sam-asang-ayon? Ang iyong pagdurusa ay hindi sapat, ginambala siya ni James. Pagkatapos, sinabi niya ng may ngiti, kung hindi man, paano mo hahawakan si Truett pagdating ng oras, kahit na may gintong katawan? Kamandat siya kay Zitlali habang sinabi niya ito. Matapos ang isang sandali ng pagkalito, naunawaan ni Zitlali at agad na lumuhad sa harap ni James. Sinusunod ko ang iyong mga order. Tingnan ang iyong asawa, Truett. Siya ay isang tunay na pangunahing tauhang babae sa mga kababaihan. Tingnan ang iyong sarili, anong pagkabigo? Sabi ni James. Tiningnan ni Truett si Zitlali na walang pagsasalita, pagkatapos ay nagbulong sa ilalim ng kanyang hininga bago nag-atubiling tanggapin ang utos. Ang 4 na mahusay na sekta ay nananatiling hindi nagbabago. Tumingin si James sa mga powerhouse ng 4 na mahusay na sekta. Bigyang pansin ang paglilinang ng form ng labanan ng marshals habang pinapahusay ang iyong base ng paglilinang. Ang mga lihim ng form ng labanan ng marshals ay ibabahagi ng pinuno kung kinakailangan. Sa mga salitang ito, sina Lamiel, Zantoni, at Tace ay labis na nasa sabik. Bilang isang tumataas na bituin, sa ilalim ng malakas na pagtulak ni James,
Epektibong nakakuha siya ng kontrol sa sekta ng Jersente, Tempestara, at Makara mula sa dinastiya ng Beleriand. Sina Wira at Princess Lumia ay parehong natuwa sa kabila ng mga salita. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 6628. Sila ay dating kanya na kumpay sa bagong alyansa sa ilalim ng kabanalan ni Yakis, na ibalik sa mga gawain ng menial at patuloy na nagbabantay laban sa pagtataksil, paghahati, o pagsipsip. Ngayon, hindi lamang binigyan sila ni James ng isang malawak na rehiyon ng Genesis at masaganang mga mapagkukunan para sa paglilinang, ngunit nais ding ibigay ang mga lihim ng form ng labanan sa Marcy Ice, nang hindi nakikipag-ugnayan sa kanilang mga gawain sa sekta. Ang alinman sa mga handog na ito lamang ay makakakuha ng kanilang paggalang at katapatan. Alam nila na ang kanilang paunang pagpipilian ay tama sa kasalukuyang pag-aayos ni James. Hindi bababa sa tama ang pagtaya nila. Ang Jade Mora Empire ay nangangailangan ng mga makabuluhang pagsasaayos ng tauhan. Tumingin si James kay Rebella at ang iba pa. Sa mga salitang ito, ang lahat ng mga powerhouse ng Jade Mora Empire ay nagtaka. Rebella, biglang tumawag si James. Si Rebella ay nakuha ngunit agad na humakbang pasulong. Sa pamamagitan ng matapang na tower sa iyong mga kamay, ikaw ay itinalaga bilang kaliwang lola ng Jade Mora Empire, na ipinagkatiwala sa lahat ng mga gawain ng imperyo, ipinahayag ni James na may walang tigil na katiyakan. Ang karamihan ng tao ay sumabog sa mga murmurs habang ang pagbigkas na ito ay sumigaw. Ang promosyon ni Rebella na umalis sa Grand Lord ng Jade Mora Empire ay nagtaas ng mga katanungan tungkol sa kapalaran ni Layla. Nagtataka sila kung tunay na hindi pinayagan ni James si Layla. Itinaas ni Rebella ang kanyang ulo ng husto. Master, ako, ito. Sinulyapan siya ni James, hindi nagbibigay sa kanya ng pagkakataon na magpatuloy sa pagsasalita, habang nagsimula siyang mag-isyo ng isa pang utos. Si Zaisha bilang tamang Grand Lord, si Yancy Quaid bilang dakilang tagapagtanggol, Zizel Dalibor bilang Chancellor, Taranzak at Jurit Hebril bilang kaliwa at kanang dakilang tagapag-alaga. Itinaas ni James ang kanyang ulo. Ang mga nabanggit ay ang nangungunang pangunahing paggawa ng desisyon ng Jade Mora Empire. Sa mga oras ng kawalan ng pakiramdam, ang Rebella ay magkakaroon ng pangwakas na sasabihin. Narinig ang pag-aayos ni James. Gayunpaman, ang anim na biglang nagtaguyod ng mga individual ay nagsuot ng mga ekspresyon ng pagkalito. Hindi sila sigurado kung tatanggapin o tumanggi. Isang bagay na tiyak ay mayroon pa ring hangarin si James na disiplinahin ang mga ito. Sa kabila ng pamamahala ni Layla na nangunguna sa Jade Mora Empire sa kaunlaran, ang kanilang makitid na pag-iisip at kalungkutan ay nagdulot sa kanya ng labis na kalungkutan, hanggang sa kanyang pagbibitiw. Gayunpaman, si James ay sumakay sa sitwasyon ng hindi umaasa. Dapat pansinin na ito ay talagang isang formal na appointment sa harap ng napakaraming tao. Tungkol sa mga commander ng Forlat Lands First, Second, at Third Layer. Ang tinig ni James ay napahaba habang tinitingnan niya ang natitirang mga powerhouse ng Jade Mora Empire. Iniuutos ni Hershaya ang pangatlong layer, iniutos ng Cairo ang pangalawang layer, at inutusan ni Talvolay ang unang layer. Tulad ng para sa pagpili ng mga tauhan para sa mga subordinate na mga legion, may ayos ito at tatalakayin sa inyong sarili. Sinuri muli ni James ang karamihan. Lahat, ang Solstice Alliance ay hindi makagambala sa mga gawain ng iyong mga sekta o legion. Gayunpaman, kung ang mga salungatan ay lumitaw sa pagitan ng mga sekta o legion at hindi malulutas, dapat silang isumite sa pinuno para sa personal na paghuhusga. Kasabay nito, ang lahat ng mga sekta ay dapat na walang pasubali na tanggapin ang utos ng pinuno kung sakaling isang panlabas na pagsalakay o isang pangunahing labanan. Dito, binibigyang diin ko ang 3 puntos. Ang pagsunod, ganap na pagsunod, at walang pasubali na ganap na pagsunod. Ang sino mang maglakas loob na sumuway, kahit sino sila, ay hindi makakatanggap ng awa. Panipi. Ang ikalimang Zeklan Rango na si Aura ay sumasaklaw sa eksena kasama ang pangwakas na pagpapahayag, na nagdulot ng nanginginig at lumuhad ang lahat. Sa sandaling ito, tumingin si James kay Truett. Lahat, mangyaring pumunta sa wing building at maghintay para sa reunion wine. Kailangan kong talakayin ang ilang mga bagay sa iyong pinuno at mahusay na tagapagtanggol. Nang marinig ito,
Ang lahat ay nagpalitan ng sulyap at pagkatapos ay nagmamadali na naiwan na may solemn na ekspresyon. Ang biglaang pag-aayos ni James ay tila makatwiran, ngunit hindi nila maiiwasan ang pakiramdam na ang isang bagay ay hindi maganda. Gayunpaman, hindi nila lubos na may lalagay ang kanilang daliri sa kung ano ang eksaktong nadama na mali. Habang nagkalat ang karamihan, lumapit si James kay Truett at Lucille. Bigla, isang ngiti ang tumawid sa kanyang mukha. Nakulong mo ako, James, mapait na sabi ni Truett. Alam mo na hindi ko gusto ang mga bagay na ito. Ikaw si Truett Sadler. Ngumiti si James at tinapik ang kanyang balikat. Ang batang master ng Skynet, at ang bunsong standout sa ilalim ng turta. Ito ang iyong kapalaran, hindi tinutukoy ng iyong pagpayag. Sinampal ni Truett ang kanyang noo. Sige, makikinig ako sa iyo, ngunit hindi ito magpapatuloy magpakailanman. Hinihiling ko sa iyo na manatili dahil may ipapaliwanag ako, sabi ni James. Inalag niya ang kanyang kamay, at ang mapa ng Grimlore ay lumitaw sa walang bisa. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6629. Ang Skybridge ay ang panimulang punto ng pasukan sa madilim na mundo, na umaabot mula sa kantong ng mundo ng Zindaros Genesis at ang Kunyant Genesis World. Ito ay sumasaklaw sa 10 mahusay na mundo ng Genesis, kabilang ang Demon Dungeon, Haven Home, Dreadmist, Seraph, Skeret, Quepos, Timbuktu, Zagreb, Sanctum, at Zindaros. Saklaw nito ang 283 micro-Genesis mundo sa loob. Itinuro ni James ang mapa ng Grimlore at sinabi sa isang solemn na tono, ang mahalagang punto sa kanila ay namamalagi sa simula at pagtatapos ng tulay ng kalangitan. Sa sinabi nito, sinulyapan ni James sina Truett at Lucille. Tiwala ako kay Lucille na hawakan ang Demon Dungeon, ngunit ang sekta ng Yggdrasil ay medyo mahina, at ang Perthicus ay mahiyain at natatakot. Kailangang mag-istasyon si Skynet ng isang piling tao na puwersa doon. Hindi iyon problema. Tumango si Truett. Si James, ang pangunahing isyo ngayon ay nakasalalay sa mundo ng Kunyant Genesis. Ang Skybridge ay naputol mula roon, at nakita ko na maraming mga hayop na lumilipad ang naayos na. Ito ay sadyang inayos sa akin, ginambala siya ni James ng isang ngiti, pagkatapos ay isinalaysay ang usapin ni Yuka. Natuwa si Truett matapos makinig. Maaari akong matiyak sa Panginoon ng lahat ng mga hayop na lumilipad sa espiritu na nagbabantay sa mundo ng Kunyant Genesis. Hayaan mo akong ipakilala sa iyo sa ibang katulong. Si James ay gestured, at lumitaw ang Zyrtec Pearl. Kaagad pagkatapos, ang isang lilang gintong ilaw ay lumipad mula rito, mabilis na materializing sa isang kaaya-aya at katanji tanging kagandahan. Kaagad. Samantala, ngumiti si Truett at Lucille at lumapit. Pagbati, Zenital Rock Matron. Ako si Truett Sadler. Pagbati, Zenital Rock Matron. Ako si Lucille Babs. Hindi maglakas loob. Si Zenital Rock Matron ay nadama na pinarangalan at nagbalik sa kagandahang loob. May kaugnayan ka ba kay Yegor Sadler? Panipi. Sa pahayag na ito, mahinahon na ngumiti si James habang tumango kaagad si Truett. Kilala mo ba ang aking ama? Hey, Yegor Sadler ang iyong ama. Inihayag ni Zenital Rock Matron, ito ay tulad ng isang pagkakaisa. Panipi. Si James ay sumandal na malapit kay Truett at mamulong, ang iyong ama ay talagang isang social butterfly, alam ang halos bawat powerhouse mula sa Tai Chi hanggang sa mga powerhouse ng Don Supernatural Power. Napangiti si Truett, pinagmulan siya ng aking ina dahil dito. Sa ganitong tatay, kasing ganda niya ng isang powerhouse ng ranggo ng Declan, sabi ni James na may damdamin. Si Yegor ay matuwid at matapang, iginagalang ng lahat sa loob ng mundo ng Tai Chi. Ngumiti si Zenital Rock Matron at sinabing, siya ay alagad ni Turta, na nagtataglay ng marangal na katayuan ng walang pagmamataas, lahat dahil sa kanyang pag-uugali. Ang iyong pagtasa ay mabuti, James chuckled. Zenital Rock Matron, hayaan mo akong ipakilala sa isang matandang kaibigan. Gamit nito, tiningnan niya si Lucille. Ito si Lucille Babs, ang nag-iisang inapo ni Mr. Franciscus, ang hari ng sumpa. Panipi. Ang ekspresyon ng Zenital Rock Matron ay biglang nagbago, at ang pagtingin niya kay Lucille ay parang may nakita siyang anak na babae na nawala sa maraming taon.
Si Lucille ay medyo nawawala nang makita ang kanyang reaksyon. Anak na babae ni Franciscus, sinabi ni Zenital Rock Matron na nanginginig ang kanyang tinig. Si Franciscus ay mayroon pa ring natitirang bloodline sa mundong ito. Ay, totoo ba ito? Panipi. Habang siya ay nagsalita, nagmamadali siyang sumulong, hinayla si Lucille na nasa sabik na siyasatin siya ng mabuti. Pagkatapos, tumanggaw siya ng masigla. Mukha siyang katulad ng kanyang ina, napakaganda. Nakatutuwa si Lucille nang makita niya ang mga aksyon ni Zenital Rock Matron. Ngumiti si James gamit ang kanyang mga kamay sa likuran ng kanyang likuran. Zenital Rock Matron, natural kong balak na matupad ang kahilingan ni G. Befriend. Ang susi ay kung saan ilalagay ang angkan ng espiritu. Gusto kong marinig ang iyong opinyon. Wala akong mga pagtutol, si Zenital ROC Matron ay tuwang-tuwa ang sagot, kahit saan ay maayos, hanggat kasama ito sa batang babae na ito. Sa mga salitang ito, si Lucille ay tumingin ng lubos na nagulat. Siya, ngumiti si James kay Lucille. Nakalagay siya sa Demon Dungeon, kung saan ang mga mapagkukunan ng paglilinang ay maaaring hindi kasing sagana tulad ng lupain ng Forlat. Walang problema, ngumiti si Zenital Rock Matron. Hindi kami naayos sa isang lugar. Ito ay upang maging pamilyar sa kapaligiran ng mundo ng Tai Chi sa ngayon. Pagkatapos ng lahat, matagal na mula nang lumabas kami. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 6630. Alright, pumayag si James. Pagkatapos ay hayaang gawin mo ang lahat sa Demon Dungeon. Malapit ito sa walang bisa, madiskarteng tunog para sa parehong pagkakasala at pagtatanggol at sa suporta ng Skynet. Sa ganito, itinuro niya si Truett. Mula ngayon, siya ang magiging pinuno mo, at dapat mong sundin ang lahat ng kanyang mga order. Si Zenital Rock Matron ay yumuko kay Truett. Susunod ko ang mga order ng pinuno. Si Truett ay kinuha at mabilis na kumalas sa kanyang mga kamay. Senior, masidi mo ako. Kaibigan ka ng aking ama, at ito. Ang pagtatatag ng paggalang sa pagitan ng mga superior at subordinate ay mahalaga para sa pagtatatag ng autoridad. Ikaw ang pinuno, na natural lamang, same time na sinabi ni Zenital Rock Matron at tuwid na tumayo. Kumusta ka, Panginoon ko? Mayroon akong sariling mga bagay na dapat dumalo. Ibinigay ni James ang Zyrtec Pearl kay Zenital ROC Matron. Ibinabalik ko ito sa nararapat na may-ari nito. Natupad ko ang kalahati ng kahilingan ni G. Befriend. Ang iba pang kalahati ay nakasalalay sa aming magkasanib na pagsisikap. Ang mga kamay ni Zenital Rock Matron ay nanginginig habang kinuha niya ang Zyrtec Pearl mula kay James, ang kanyang mga mata ay nagiging pula. Pagkatapos, lumingon siya at tumingin sa labas ng bulwagan. Darling, hindi ka talaga nagkamali. Mula ngayon, ipinangako ko ang aking katapatan kay Lord James, at hindi ko siya kailanman ipagkanulo. Pinapanood ang kanyang taos-pusong emosyon, sina James, Truett, at Lucille ay nagpalitan ng sulyap ngunit nanatiling tahimik. Pagkaraan ng ilang sandali, tumalikod si Zenital Rock Matron. Aalis ba tayo ngayon, Panginoon ko? Walang pagmamadali, ngumiti si James. Pagkatapos, tiningnan niya sina Truett at Lucille. May isang mas mahalagang bagay upang talakayin, na lubos na kumpidensyal. Inaasahan kong hahawakan mo ito ng maayos. Nagpalitan sina Truett at Lucille. Pagkatapos, tumanggaw sila ng same time at handa ng makinig ng mabuti. Ang Zenital Rock Matron ay agad na nagsumite ng isang lilang gintong tunog na hindi tinatablan ng tunog, na nakapaloob sa kanila ng lubusan. Sa sulok na hindi kalayuan, si Zabat ay pansamantalang natigilan. Pagkatapos, umungol siya sa kanyang sarili. Sa loob ng soundproof hadlang, ipinaliwanag ni James ang kanyang haka-haka tungkol sa pagsasabwatan ni Tai Chi kasama si Lizzie kay Truett, Lucille, at Zenital Rock Matron. Pagkatapos, nilikha nila ang kanilang counter-strategy. Nagplano siya para sa Truett at Lucille na pumili ng isang pangkat ng mga pinakamapagkakatiwalaang mga powerhouse, na ang paglilinang ay umabot sa ranggo ng quasi-declan. Sa pangunguna ni Lucille, lihim silang pupunta sa mundo ng Ying para sa karagdagang pagsasanay, na naglalayong linangin ang kapangyarihan ng Marcy Ice na hindi bababa sa antas ng 6 na bituin na labanan ng kapangyarihan. Sinira niya ang paglilinang ng mga compression ng Yin na walang bisa sa pamamagitan ng paggamit ng Marcy Ice Soul Power ng Marcy Ice Combat Form.
Sinira din niya ang mga pagbabawal at pagbuo ng madilim na mundo. Sa madaling salita, ang paglilinang ng mga nabubuhay na nilalang na bumalik sa mundo ng Ying ay hindi na may compress sa ranggo ng Iris Wanzel, na nagbibigay ng mga kondisyon at batayan para sa planong ito. Samantala, ang pangkat na pinamumunuan ni Zovian sa loob ng mundo ng Ying ay maaaring lumabas sa lalong madaling panahon. Kailangan din nilang linangin ang base ng paglilinang ng mundo ng Genesis, na umaabot sa rurok ng pagkonsumo ng ikasyam na pagdurusa ng Iris Wanzel ranggo. Tulad ng para sa gintong katawan, maaari niyang tapusin ang pag-alis nito hanggat kumpleto ang mga materyales. Ang kanyang plano ay simple ngunit grand. Nilalayon niyang mag-ipon ng isang pangkat ng tunay na mga ranggo ng Zeklan upang masira ang mga paghihigpit at pagsasabuatan ng Tai Chi. Sa pamamagitan lamang ng pamamaraang ito maaari nilang harapin ang mga puwersa ng kataas-taasang nilalang sa Zymergy. Mahalagang gumawa ng pag-iingat laban sa pagiging hinimok o manipulahin ng Tai Chi. Parehong huminga sina Truett at Lucille matapos makinig sa malaking plano ni James. Panginoon ko, ang plano na ito ay kumonsumo ng hindi mabilang na mga mapagkukunan. Seryoso na tinitigan ni Zenital Rock Matron si James. Ang pagkakaroon lamang ng mapagkakatiwalaang mga tao ay maaaring hindi sapat. Kailangan mo ring maghanap ng isang paraan upang makontrol ang mga ito. Kung hindi man, maaari itong panipi. Pinag-uusapan mo ba ang mga sumpa? Tanong ni James. Maaaring may lapat ito sa mga kaaway, ngunit hindi sa aking mga kapatid. Ito, nag-atubiling si Zenital ROC Matron. Dapat mayroon ka ng isang listahan sa isip, di ba? Tumangin si James kay Truett. Huminga ng malalim si Truett bago tumango ng dahan-dahan. Kung maaari, ako ang magiging una. Chuckled James. Kung gayon kailangan mong talakayin ito kay Lucille. Tumawa si Truett at pagkatapos ay lumingon kay Lucille. Hindi mo kailangang mag-abala doon. Tinakpan ni Lucille ang kanyang bibig habang siya ay chuckled. Paano ang tungkol sa pagbibigay ng kapangyarihan ng Marshal sa iyo, at itinuro mo sa akin ang kapangyarihan ng TIRTA? Oo naman. Tumango si Truett na may ngiti. Masayang desisyon iyon. Pagkatapos, ang grupo ay lumakad sa labas ng soundproof barrier at tumungo patungo sa pangunahing bulwagan. Sa sandaling ito, nagbuntong hininga si Zabat at nagmadali na nahuli. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6631. Ang kapaligiran ay naging mas masigla at masaya matapos sumali si James sa mga miyembro ng Solstice Alliance sa kanilang piging. Gayunpaman, ang mga bagay ay naiiba para sa mga nasa battlefield ng pyramid na matatagpuan sa ika-4 na antas ng lupain ng Forlat. Sa pamamagitan ng pagsasagawa ng unang hakbang ng Terrace Astride, pinamunuan ni Noel at Winnie na magdulot ng kritikal na pinsala sa lahat ng mga espirito doon at nakakuha ng itaas na kamay. Tumayo sila sa tabi ni Layla. Pareho silang nagkasalungat na hitsura sa kanilang mga mukha. Tapos na ba? Biglang nagtanong si Layla. Ang mga kapatid ay nagpalitan ng isang sulyap at tumugon halos ng sabay-sabay. Panipi. Bahagyang nagulat si Layla nang ilabas niya ang kanyang zen. Hindi niya naisip na makamit ni Noel at Winnie ang maraming pagpapabuti pagkatapos matanggap ang ilang simpleng payo mula kay James. Ang mga espirito na natagpuan dito ay walang kamalayan. Gayunpaman, ang lahat ng mga ito ay nagtataglay ng mga kapangyarihan na katumbas ng sa quasi-Dailcon rango ng mga magsasaka. Nagkaroon din ng labis na dami ng mga espirito kanina. Kahit na si Layla ay maaaring hindi makumplito ang kahilingang ito na dinala ni James. Gayunpaman, ginawa ni Noel at Winnie. Bukod dito, nakumpleto nila ang gawain ng mas maaga kaysa sa inaasahan ni Layla. Ginawa nitong muling isaalang-alang ang dalawang pagpipilian na inalok ni James. Maaaring pumili si Layla na mag-fuse gamit ang isang gintong katawan at ipasok ang ranggo ng Zeklan. Pagkatapos, dadalhin siya ni James upang galugarin ang ikalimang antas ng Forlat Land sa paghahanap ng mahusay na kayamanan at mga pagkakataon. Si Layla ay mayroon ding pangalawang pagpipilian ng paglipat sa mundo ng Ying sa walang bisa ni Yin. Kailangan niyang sanayin at makamit ang 7 star na kapangyarihan ng labanan bago mag-fuse sa kanyang gintong katawan. Tia Layla, hindi mo ba talaga pamahalaan ang Jade Mora Empire? Tinitigan ni Noel ang mukha niya ng masidi.
Dagdag pa ni Winnie, ginugol mo ang lahat ng iyong oras at pagsisikap upang makuha ang Jade Mora Empire kung nasaan ito ngayon. Maaari mo bang iwanan ito? Binuksan ni Layla ang kanyang mga mata at tumayo sa sandaling iyon. Gusto ba kayong dalawa na sumama sa akin? Nabigla ang mga kapatid nang marinig ang tanong na iyon. Tia Layla, nais mong iwanan ang lupain ng Forlat. Tia Layla, kailangan mong huminahon muna. Kalmado ako. Mahabang hininga si Layla. Sabihin mo lang sa akin kung nais mong sumama sa akin o hindi. Sina Winnie at Noel ay nakilala ng mga mata ng bawat isa. Pagkatapos, tinanong nila, saan tayo pupunta? Ang madilim na daigdig. Nagpatuloy si Layla, dapat alam mong dalawa na mas mahusay ang lugar na iyon kaysa sa akin. Malubhang sinabi ni Winnie, hindi ka makakapunta doon, Tia Layla. Ang iyong mga kapangyarihan ay pipigilan sa antas ng unang pagdurusa ng Yeris Wanzelm kung papasok ka sa madilim na mundo. Kung nangyari iyon ay dati. Ang titig ni Layla ay nahulog kay Winnie. Hindi ito mangyayari ngayon. Pinalawak ni Noel ang kanyang mga mata. Ang madilim na mundo ba ay sumailalim sa ilang mga pagbabago? Gusto ko ng isang simpleng sagot. Bakit kayong dalawa ay may maraming mga katanungan? Si Layla ay malapit nang mawala sa kanya. Pupunta ka ba o hindi? Huminga ng malalim sina Winnie at Noel at yumoko ang kanilang mga ulo. Siyempre tayo. Agad na pinagsama ni Layla ang dalawang beam ng gintong ilaw. Kinuha niya ang mga kapatid at nag-teleport nang walang anumang pag-aatubili. Samantala, nakita ni James ang pag-alis ni Layla sa sandaling nangyari ito. Natapos ang pagtitipon kasama ang kanyang mga kaibigan. Bumantong hininga si James, sa wakas, pinili niya. WHO. Tanong ni Herodias. Ito ay Layla, di ba? Itinaas ni Yegor ang kanyang tingin. Umalis siya. Ito ay para sa pinakamahusay. Ngumiti si James. Pakiramdam ko ay mas matiyak ako dahil kinuha niya ang mga bata. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6632. James ay nagturo sa kanyang titig sa Herodias at Yegor. Bago tayo pumunta, hindi mo ba kailangang eye-drop sa bahay at gumawa ng mga kinakailangang pag-aayos ng maaga? Hindi marami para sa amin na bumalik doon. Ngumisi si Yegor. Pinakamahalaga, handa mo na ba ang lahat sa mundo ng Genesis? Nakatakda ang lahat. Napangiti si James. Siya ang sorpresa namin para kay Yeria. Panipi. Samantala, sinusubaybayan ni James si Lizzie ang mga paggalaw ng espiritu ni Morgoth, na nakakuha ng kontrol kay Zachary. Ang mga bagay ay umunlad tulad ng hinulaang ni James at Lizzie hanggang ngayon. Ginamit ng espiritu ni Morgoth ang pagkakakilanlan ni Zachary at sumali sa bagong sekta ng Timaeus. Kailangan niyang magsagawa ng closed-door meditation sa loob ng mahabang panahon dahil sa kanyang malubhang pinsala at nabawasan ang antas ng kapangyarihan. Di nagtagal, dinala ni James sina Yegor at Herodias sa ika-4 na antas ng Forlat Land sa pamamagitan ng teleportation. Yegor, tandaan mo ang Reg Along sinabi ko sa iyo? Tanong ni James. Tumawa si Yegor. Siyempre, nasaan ito? Hinawakan ni James ang kanyang mga kamay. Ang isang maliwanag na ilaw ay sumabog sa buong ika-4 na antas ng matangkad na pyramid sa harap nila halos agad. Pagkatapos nito, ang isang espiritu na mukhang eksaktong katulad ni Yegor ay lumipad sa antas na iyon. Kasabay nito, isang napakalaking halaga ng pulang matuwid na aura na naradiated mula sa katawan ni Yegor. Ang aura ay tila na trigger ng espiritu na lumitaw lamang. Yegor, hindi ba ang nakaraan mong sarili? Bulalas ni Herodias. Tama ka, lumawak ang ngiti ni Yegor. Marami akong matututunan tungkol sa nakaraan kung ako ay nag-fuse dito. Ibinaling niya ang kanyang mga mata kay James. Ipinapalagay ko na para sa akin. Nagbeam si James at gestured para sa kanya na magpatuloy. Bumaril si Yegor sa hangin at nagtungo sa kanyang nakaraang sarili. Ang kanyang nakaraan na sarili ay tila hindi natakot sa kaunti. Nanatili siya sa parehong lugar at itinaas ang kanyang mga kamay. Ang nakaraang sarili ni Yegor ay nakabuo ng napakalawak na halaga ng kapangyarihan ng Genesis at nabuo ang hindi mabilang na mga palad sa hangin. Lahat ng mga palad na ito ay bumaril patungo sa Yegor ng sabay-sabay. Sinusubukan niyang lumaban. Si Yegor ay mabilis na nadulas mula sa isang pagbubukas at dumating bago ang kanyang nakaraan.
Inihatid niya ang matuwid na aura at mga bakas ng kapangyarihan ng Turtle upang balutin ang kanyang nakaraan. Pagkatapos, lumakad si Yegor at sumampa sa kanyang nakaraan. Sa isang flash, ang puwang sa paligid nila ay napuno ng mga ilaw ng 7 kulay. Malakas na pagsabog na bumagsak sa lugar. Kahit na ang pyramid ay nanginginig ng bahagya dahil sa biglaang pagbabago. Parehong sina James at Herodias ay nagulat at nalilito. Hindi nila inaasahan ang mga pangyayaring ito sa panahon ng isang pagsasanib na may nakaraang sarili na nagtataglay ng rurok ng mga kapangyarihan ng Euriswandale Rango. Noon lang, si Yegor, na napapaligiran ng kanyang matuwid na aura at Turtle na kapangyarihan, ay nagpakawala ng malakas na sigaw. O hindi, nasa panganib siya. Si Herodias ay malapit nang magmadali sa tulong ni Yegor, ngunit nahawakan ni James ang kanyang braso. Mabilis na ipinaliwanag ni Herodias, kailangan kong tulungan siya. Hindi ka makakaya. Umiling-iling si James. Iyon ang sigaw ng kanyang kaluluwa na dulot ng pagsasanib ng mga alaala ng kanyang nakaraang buhay. Itinaas ni Herodias ang kanyang mga browser. Nangangahulugan ito na nagtagumpay siya. Tumingin ulit si James sa direksyon ni Yegor. Isang enigmatic na ngiti ang nakabitin sa kanyang mukha. Sapat na nakakaintriga. Mahinahon na si Yegor na napunta sa isang nakaupo na posisyon. Ang kanyang katawan ay dahan-daang umiikot sa hangin. Pagkaraan ng ilang sandali, nagbulong si Herodias. Naaalala ba niya ang lahat ngayon na nakuha niya ang mga alaala ng kanyang nakaraang buhay? Sumagot si James, sa palagay ko, James, paano mo ito magagawa? Sinusubukan mo bang sirain ang aming relasyon sa pag-aasawa? Biglang sumabog si Herodias. Nabigla si James sa kanyang mga wits. Ms. Herodias, ano ang ibig mong sabihin? Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 6633. Naaalala niya ang lahat, kasama na ang kanyang mga exes mula sa kanyang nakaraang buhay. Nagreklamo si Herodias, hindi ko gusto ang iyong regalo, kaya hindi rin magugustuhan ni Yegor. Si James ay sinaktan. Nakakatawa siya sa kung paano maaaring maging eccentric Herodias. Habang siya ay maikli na ginulo, si Herodias ay nagsumite ng isang putok ng kapangyarihan ng Turtle sa Yegor. Sa pamamagitan ng isang malakas na boom, ang putok ng kapangyarihan ng Turtle ay na-deflect ng isang ulap ng lilang gas na lumitaw sa paligid ng Yegor. Sa kabilang banda, si Yegor ay tila ganap na hindi maapektuhan. Boom! Sina James at Herodias ay lumayo lamang sa oras upang maiwasan ang deflected Turtle power. Ano ang nangyari? Nahuli si Herodias. Parang pinasok ni Yegor ang ika-9 na rango ng Zeklan. Ipinaliwanag ni James, hindi ko masabi kung anong uri ng mga kapangyarihan ang kanyang nakaraan, bagaman. Imposible iyon. Bahagyang sumimangot si Herodias. Ito ay isang espirito lamang na may kapangyarihan sa rurok ng Euriswandale Rango ng ika-9 na kapigatian. Walang paraan na mapapalakas ito sa ika-9 na rango ng Zeklan. Panipi. Si James ay pantay na nakakagulat. Gayunpaman, hindi niya maiisip ang anumang posibleng dahilan. Pagkalipas ng ilang sandali, ang pagsasanib ni Yegor sa kanyang nakaraang sarili ay sa wakas na kompleto. Ang mga ilaw ng crimson ay sumiklab sa kanyang mga mata saglit. Pagkatapos, ibinaba niya ang kanyang sarili at tumigil sa harap ni na James at Herodias. Malinaw na nakamit ni Yegor ang ika-9 na rango ng Zeklan sa pamamagitan ng pagtingin sa kanyang chrome. Yegor, nanlaki ang mga mata ni Herodias. Ano ang nakita mo sa iyong mga nakaraang alaala? Kailangan mong ihinto ang pagiging labis na kainahinala. Napabuntong hininga si Yegor. Hindi ako nag-date sa paligid ng aking nakaraang buhay. Gayon din, naiinggit ka sa ibang mga kababaihan kapag matagal na kaming magkasama ay matapat na nakakahiya. Ang mga pisngi ni Herodias ay nag-flush ng rosas. Tumahimik siya sa isang awkward expression sa kanyang mukha. Salamat, James. Yumuko si Yegor. Binigyan mo ako ng isang bagay na lubos na kapakipakinabang. Ang Wirimus Pearl na mayroon ako sa aking nakaraang buhay ay nakakagulat na nasa paligid pa rin. Ang Wirimus Pearl. Pinangunahan ni James ang kanyang mga browser. Ang Wirimus Pearl ay naglalaman ng napakalaking halaga ng kapangyarihang pangkasaysayan. Nagpapatuloy si Yegor, ito ay isa sa mga kayamanan na pag-aari ng sekta na kabilang sa aking nakaraang buhay.
Nais kong makamit ang rurok ng ikasyam na pagdurusa ng One Rango bago sumali sa labanan na naganap noon. Gayunpaman, ipinatawag ako pabalik sa aming base ng aking Panginoon, at hindi ko masabi iyon. Tumango si James at tinanong, naaalala mo ba ang anumang impormasyon tungkol sa ikalimang antas ng Forlatland mula sa iyong mga nakaraang alaala? Tumingin si Yegor sa pyramid. Ito ang maalamat na mahusay na lupain ng historial. Ito ay isang mas mahiwagang lugar kaysa sa Zymergy. Ang mahusay na land ng Histortory. Si James ay nag-arch ng kanyang kilay. Tumawa si Yegor. Ano ang pinag-uusapan mo? Kung ito ay ang kapangyarihan ng historial o kapangyarihan ng Marcy Ice, lahat sila ay nilikha ng mga nabubuhay na nilalang. Ang historial na pinag-uusapan ko ay ang mapagkukunan ng lahat ng mga kapangyarihan at pinagmulan ng kalikasan ayon sa mga alamat at alamat. Sinabi nila na tatlong mahahalagang energies ang ginawa mula sa historial. Ang nangungunang mahahalagang enerhiya ay tinatawag na Soma. Ang gitnang mahahalagang enerhiya ay tinatawag na Yitro, at ang ilalim na mahalagang enerhiya ay pinangalanan Zerxo. Ang mga mahahalagang energies na ito ay gumagawa ng pagkakaroon ng iba pang mga bagay na pamilyar sa atin, tulad ng Tai Chi, Yin at Yang, at lahat ng mga bagay sa paligid natin. Itinaas ang mga browser ni James. Kung gayon, aling mga kategorya ang nahuhulog sa kapangyarihan ng historial at martials? Panipi. Napangiti si Yegor. Ito ang eksaktong dahilan kung bakit nagtalo ang mga tao noon at nagsimula pa sa isang pandaigdigang digmaan dito. Gayunpaman, wala sa mga tagalikha ng kapangyarihang pang-historial o ang kapangyarihan ng Marcy Ice na nangahas na ay claim na ang kanilang mga kapangyarihan ay nasa nangungunang mahalagang enerhiya. Sa halip, pareho nilang iginiit ang mga kapangyarihan bilang gitnang mahahalagang lakas. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6634. James ay nakikinig ng mabuti. Kaya, ang labanan sa pagitan ng mga magsasaka ng kapangyarihan ng Marcy Ice at ang kapangyarihang pangkasaysayan ay sumabog dito sa ika-4 na antas ng lupain ng Forlat noon. Nais nilang ipakita ang kanilang mga kasanayan at kapangyarihan sa mga magsasaka sa mahusay na lupang pangkasaysayan upang ang huli ay maaaring magpasya kung alin sa mga kapangyarihan ang nasa gitna ng mahalagang enerhiya. Hindi. Nag-shock si Yegor. Sa pagkakaalam ko, sinubukan ng mga tao mula sa magkabilang panig na magpadala ng 10 o kaya higit na mahusay na mga magsasaka upang matuto at magsanay sa mahusay na lupang pangkasaysayan. Gayunpaman, sinimulan ng mga kalalakihan ang isang digmaan nang sinubukan ng bawat pangkat na monopolyo ang pasukan sa mahusay na lupang pangkasaysayan. Si James ay naibigay na hindi nagsasalita sa pamamagitan ng kung gaano kamangha-mangha ang dahilan para sa mga kalalakihan na magsimula ng digmaan noon. Noon lang, naalala ni James ang isang bagay at tinanong, G. Yegor, narinig ko ang isang mahiwagang enerhiya na nahulog sa lugar na ito at tinatakan ang lahat ng mga magsasaka sa digmaan. Iyon ay kung paano tumigil ang digmaan. Totoo ba iyon? Oo, tumango si Yegor. Ito ay isang labis na malakas na enerhiya na purplish-black. Sa sandaling kumalat ang enerhiya sa buong kalawakan, ang lahat ng mga magsasaka na sumali sa digmaan ay selyadong, kasama na ako. Panipi. Ano ang nangyari pagkatapos? Nagtataka si James. Hindi alam kung ano ang nangyari pagkatapos kahit na ang aking zen ay nakulong sa aking katawan dahil sa selyo. Panipi. Napabuntong hininga si Yegor. Ginugol ko ang maraming taon na sinusubukan upang malampasan ang selyo. Gayunpaman, ito ay walang bunga. Sa huli, pinili kong sumabog ang aking kaluluwa at muling ipanganak muli ng isang fragment ng aking kaluluwa. Panipi. Sa makatuwid, ikaw ay isang sirang kaluluwa. Ngumisi si Herodias sa kanya. Nag-shock si Yegor. Kung hindi na ako muling ipinanganak na may fragment lamang ng aking kaluluwa, malamang na hindi ako pumayag na magpakasal sa iyong pamilya. Mayroon akong pambihirang kasanayan at talento sa aking nakaraang buhay pagkatapos ng lahat. Pinched si Herodias sa tainga ni Yegor matapos marinig ang mga salitang iyon. Ano ang ibig mong sabihin doon? Ito ba ay isang masamang bagay na pakasalan ako? Hindi. Siyempre hindi. Inalis ni Yegor ang kanyang mga kamay. Talagang pinarangalan akong ikasal sa iyo. Tumawa si James at umiling-iling habang pinapanood niya ang mag-asawa na Beaker. Hayaan. Kailangan nating talakayin ang mga mahahalagang bagay ngayon, ungol ni Yegor.
Nag-click si Herodias sa kanyang dila at pinakawalan ang pagkakahawak niya. Pagkatapos, lumingon si Yegor kay James. Gaano kalayo sa battlefield ang naabot mo? Ang ika-4 na palapag, sagot ni James. Ang ika-4 na palapag. Malalim na bumagsak si Yegor. Kung gayon, ang ika-5 palapag ay dapat para sa rurok ng pagkonsumo ng ika-9 na pagdurusa ng Years One Dale Rango. Ang rango ng Zeklan ay dapat na nasa ika-6 na palapag. Nagulat si James. Mayroon kang Zeklan rango ng mga magsasaka pabalik sa iyong panahon. Siyempre, ipinagmamalaki ni Yegor ang kanyang baba. Ang sekta na sumali ako sa aking huling buhay ay may 15 ika-7 Zeklan rango ng mga magsasaka, 6 na ika-8 mga magsasaka ng rango ng Zeklan, at 3 ika-9 na mga magsasaka ng rango ng Zeklan bilang kanilang mga miyembro. Nanlaki ang mga mata ni James. Mayroon ka bang anumang mga magsasaka sa rango ng Deklan noon? Hindi ko naaalala ang pakikinig tungkol sa kanila. Umiling-iling si Yegor. Marahil ay mayroong mga magsasaka sa rango ng Deklan. Gayunpaman, hindi ako nakakuha ng sapat na mataas sa aking rango ng paglilinang upang matugunan ang isa. Kung mayroong mga magsasaka sa rango ng Deklan noon, ang pyramid ay malamang na magkaroon ng isang ika-7 palapag. Gayunpaman, ang tanging paraan upang kumpirmahin ito ay upang makarating sa tuktok ng pyramid. Nagsimula si James, hayaan. Si Yegor at Herodias ay nagpalitan ng sulyap. Pagkatapos, sinundan nila ang malapit sa likuran ni James habang papunta sila sa tuktok ng pyramid. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6635. James paunang plano ay upang makarating sa pinakadulo tuktok ng pyramid at dumating sa pasukan na humahantong sa ika-5 antas ng lupain ng Forlat. Gayunpaman, biglang tumigil si James habang sinusubukan niyang lumabas sa ika-6 na palapag ng battlefield ng pyramid. Maaari niyang maramdaman ang isang mahiwaga, labis na paghihigpit na pinipigilan siya. Hindi mapamamahalaan ni James upang malampasan ang paghihigpit kahit na mayroon siyang panghuli gininto ang katawan at kapangyarihan ng ika-5 rango ng Zeklan. Mabilis na napansin ni Yegor at Herodias na nahulog si James. Bumalik sila sa kanyang tagiliran. Ano ang problema? Tanong ni Herodias. Ipagpalagay na ito ay dahil hindi sapat ang aking paglilinang. Si James ay nanatili sa parehong lugar. Naintindihan ni Yegor at Herodias ang sitwasyon halos kaagad. Nakamit ng mag-asawa ang ika-9 na rango ng Zeklan, ngunit si James ay nasa ika-5 rango lamang ng Zeklan. Si Yegor ay niniting ang kanyang mga browser. Wala bang ibang paraan para matulungan ka naming makarating dito? May paraan. Sinabi ni James na, maaari kong ilipat ang anumang paghihigpit o pagbuo sa pamamagitan ng pagsasagawa ng hakbang sa Terrace Astride. Maaari rin akong makarating sa mahusay na makasaysayang lupain kung nais ko. Gayunpaman, hindi ko gagawin iyon. Bakit? Naguguluhan si Herodias. Hindi mo ba nais na makarating sa ika-5 antas ng Forlat Land sa lalong madaling panahon? Gagawin ko, ngunit hindi ko akalain na dapat kong magmadali ang mga bagay na ganyan. Nagpatuloy si James, dapat akong tumigil dito at magtrabaho sa pagpapabuti ng aking paglilinang sa ngayon. Bukod, kahit na makarating ako sa pasukan ng mahusay na lupang pangkasaysayan sa pamamagitan ng paggamit ng mabilis na paraan, walang garantiya na pinapayagan akong ma-access ito. Gayun din, maaaring magkaroon ng kakilakilabot na mga kahihinatnan kung pilitin ko ang aking daan papunta sa mahusay na lupang pangkasaysayan. Matapos pakinggan ang paliwanag ni James, sina Yegor at Herodias ay nagkatinginan sa isa't isa at mainit na ngumiti. Karaniwan, pipiliin ng mga tao na kumuha ng mga shortcut upang makamit ang kanilang mga layunin anuman ang panganib. Gayunpaman, si James ay maingat at cool na ulo. Pagdating sa talino at kapanahunan ng isang tao, mas mahusay si James kaysa sa karamihan sa mga magsasaka sa bagay na iyon. Nagbago ka na. Lumawak ang ngiti ni Yegor. Mas mahinahon ka at mas matanda na ngayon. Ngumiti si James ng mapait. Marahil ay iniisip mo na mahina ang pag-iisip ko. Hindi. Ikaw ay simpleng maingat. Sumagot si Yegor, sa aming antas ng paglilinang, nangangailangan ng patuloy, mahirap na pagsisikap upang mapabuti at mag-level up. Gayunpaman, madali nating matugunan ang ating wakas kung hindi tayo kumilos ng maingat. Hindi ako natatakot na mamatay.
Bumantong hininga si James, gayunpaman, magiging isang kahihiyan kung mamatay ako ng walang ingat. Ngumisi si Herodias. Sige, kung gayon, hayaan mong galugarin ang ika-6 na palapag ng pyramid na ito ngayon. Tumawa si Yegor. Nagtataka ako kung tatakbo kami sa anumang pamilyar na mga mukha sa antas na ito. Maaaring may mga sorpresa na naghihintay sa amin dito, sabi ni James. Pagkatapos, bumaril siya patungo sa malaking bola ng ilaw, kung saan matatagpuan ang pang-6 na palapag ng pyramid. Mabilis na sumunod si Yegor at Herodias sa likuran niya. Sa lalong madaling panahon natagpuan ng tatlo na ang ika-6 na palapag ng pyramid ay ibang-iba mula sa ika-4 na palapag na may mapurol at madilim na kapaligiran. Sa halip, ang ika-6 na palapag ay tila isang hindi nababagabag na paraiso na may malawak na tanawin at magagandang halaman. Nagulat si James habang pinakawalan niya ang kanyang zen upang suriin ang paligid. Ang kanyang zen ay hindi maaaring maabot ang mga lugar ng isang light year na malayo dahil sa mga kapangyarihan ng iba't ibang mga sil at paghihigpit. Ibinaling niya ang kanyang mga mata kina Yegor at Herodias. Gaano kalayo ang maabot ng iyong mga zen sa lugar na ito? Bahagyang sumimangot si Yegor. Maraming mga malalaking kumpol ng bituin sa mundong ito. Ang bawat kumpol ay tila pag-aari ng iba't ibang mga nilalang na naglagay ng mahiwagang mga paghihigpit sa paligid ng kani-kanilang kumpol. Naramdaman ko rin ang parehong bagay. Nagpapatuloy si Herodias, pinalawak ko ang aking zen sa isa sa mga kumpol ng bituin, at tila may napansin na. Darating na sila ngayon. Ang isang napakalawak na halaga ng chrome ay nagmamadali sa kanilang direksyon sa sandaling natapos ni Herodias na sabihin iyon. Sina Yegor at Herodias ay malapit nang makabuo ng isang pag-atake nang sumabog si James sa kanyang mga kapangyarihan sa masa ng chrome. Boom! Ang isang purplish gintong ilaw ay nakazoom palayo sa mahiwagang chrome at huminto sa malayo. Ang isang tulad ng tao na figure na material mula sa ilaw. Ang tao ay bumaril kay James at nagsimulang salakayin siya sa isang hindi kapani-paniwalang mataas na bilis. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6636. James ay pinamamahalaang upang mapanatili sa pamamagitan ng pagsasagawa ng Teresa Stride Step at Dawn Blaze Form. Pinakawalan niya ng buo ang lakas ng martials. Ang mga kapangyarihan ng purplish ginto at mga kapangyarihan ng tricolored ni James ay bumangga sa air non-stop. Ang puwersa ng mga banggaan ay nawasak sa kalapit na mga kumpol ng bituin na halos agad. Sa gilid, sumimangot si Yegor at Herodias habang pinapanood nila ang labanan. Si James ay may kakayahang makipaglaban sa ika-7 Zeklan rango ng rango kahit na naabot lamang niya ang ika-5 rango ng Zeklan. Gayunpaman, ang mahiwaga, madilim na figure na lumitaw lamang ay humawak laban sa pag-atake ni James ng maayos. Maaaring sabihin ng mag-asawa na nakilala ni James ang isang malakas na kalaban. Boom! Habang itinapon ni James at ang mahiwagang tao ang kanilang mga kamao sa isa't isa, ang lakas ng tricolored at purplish gintong kapangyarihan ay sumasalamin sa nakapaligid na espasyo. Mabilis na pinagsama ni Herodias at Yegor ang isang pader ng ilaw na binubuo ng kapangyarihan ng turtle sa harap nila. Gayunpaman, ang mga bitek na nabuo sa dingding bilang mga kapangyarihan ng iba't ibang kulay na hugasan sa istruktura. Iyon ay isang napakalawak na halaga ng kapangyarihan. Bumagsak si Herodias. Ito ay may potensyal ng isang pag-atake na nabuo ng isang magsasaka ng kapangyarihang pangkasaysayan sa ika-7 rango ng Zeklan kahit papaano. Nagpatuloy si Yegor, tama si James. Ito ay isang magandang bagay na hindi niya sinubukan na pilitin ang kanyang daan patungo sa susunod na antas. Samantala, si James at ang kanyang kalaban ay tumayo sa dalawang panig habang nakatitig sila sa isa't isa. Ang kulay abo, itim, at puting energies ay dumaloy sa katawan ni James. Sa kabilang banda, ang mahiwagang figure ay lumitaw ang isang maliwanag na purplish gintong ilaw sa buong. Ang Ying World ay sa wakas ay gumawa ng isang karampatang magsasaka, ha? Sinabi ng misteryosong tao, hindi ko na nasisiyahan ang isang matinding labanan sa mahabang panahon. Ang iyong kapangyarihan sa kasaysayan ay hindi rin masama. Ngumiti si James. Nakamit mo ang ika-7 rango ng Zeklan. Tama ba ako? Sinusubukan mo ba akong pamaliit? Itinaas ng madilim na figure ang kanilang boses. Bata, ipapakita ko sa iyo ang totoong anyo ng kapangyarihan ng historial ngayon.
Ang figure ay nagpalawak ng mga braso nito. Sa isang flash, isang napakalaking halaga ng kulay abo na enerhiya na naradiated mula sa katawan nito. Ang kulay abo na enerhiya ay lumipat ng 12 ng mga kumpol ng bituin sa malapit at binaril kay James. Halos naramdaman na ang langit ay malapit nang bumagsak kay James. Kinurot ni James ang labi niya. Pinagsama niya ang paghatol na scythe at ang masikip na demonyong tayback. Sa pamamagitan ng ilang mga mabilis na pagbagsak, nabuo ni James ang hindi mabilang na energies ng tayback na nadulas ng isang madilim na gintong ilaw. Boom! 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 Ang mga kumpol ng bituin na itinapon kay James ay agad na nawasak ng energies ng tayback. Nang walang pagpos, ipinakita ni James ang hakbang na Terrace Astride. Habang tumatagal siya ng 7 hakbang, ang lahat ng nasa puwang na iyon ay tumigil dahil sa napakalawak na halaga ng kapangyarihan ng Marcy Ice. Ginawa ni James ang form ng Dawn Blaze sa tabi at muling lumitaw sa tabi ng mahiwagang figure. Pinilit niya ang kanyang tayback sa kanila. Gayunpaman, ang madilim na figure ay nagbago sa maraming mga bola ng purplish gold light at nagkalat sa kanilang sarili. Pinaikit ni James ang kanyang mga mata at ginanap muli ang form ng Dawn Blaze. Matapos niyang i-teleport ang layo, hindi mabilang na mga palad na nabuo mula sa kapangyarihang panghistorial ang sumakit sa mismong lugar na nakatayo ng mas maaga si James. Ang epekto ng pag-atake ay nagdulot ng malaking bitek sa puwang na iyon. Ang mahiwagang figure ay naging materialized sa isang lugar na hindi masyadong malayo. Ang hakbang na Terrace Astride at form ng Dawn Blaze ay ang pag-atake ni Yanni. Walang sino man ang nagawa na magsagawa ng mga pamamaraan na iyon ng may kasanayan. Kung hindi ka mula sa mundo ng Ying, sino ka? Panipi. Bisitahin ang en.novoxo.com upang mabasa ang buong nilalaman. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 6637. James ay nag-click sa kanyang dila. Bakit mo tinitingnan ang mga nilalang mula sa mundo ng Ying? Bakit? Tatanungin mo. Ang mahiwagang figure ay sumingit. Ang mga ito ay simpleng pag-iisip na nilalang na nahuhumaling sa kapangyarihan at pakikipaglaban sa Marcy Ice. Niloko nilang sinubukan na makabisado ang kapangyarihan ng Marcy Ice matapos matanggap ang ilan sa kaalaman ni Yanni. Hindi lamang sila maaaring lumaki. Gayunpaman, ang kanyang mga alagad at tagasunod ay hindi napapagod. Hindi ba nakakalungkot? Kumusta naman ang iyong mga tao? Nag-sneak si James. Mas malakas ba sila kaysa sa mga nilalang ng Ying World? Siyempre, ang figure ay nag-snap, kung hindi ito dahil sa kakaibang kapangyarihan na tinatakan tayo, ang kapangyarihang pangkasaysayan ay magiging isa sa mga nangungunang energies ng historial. Nang marinig ang mga salitang iyon, natawa si James. Bakit ka tumatawa? Ang figure ay lumiwanag na mas maliwanag sa purplish gold light habang tumaas ang kanyang galit. Sasabihin ko sa iyo ang katotohanan. Sinabi ni James, ang kasalukuyang mga magsasaka ng kapangyarihang pangkasaysayan ay mas masahol kaysa sa mga nagtatanim ng kapangyarihan ng Marcy Ice. Nawala nila ang kaalaman upang makabuo ng kapangyarihang pangkasaysayan. Kaya, natapos nila ang paglikha ng isang bago, subpar na kapangyarihan na tinatawag na Genesis Power. Bukod dito, ang mga taong ito ay naging mga alipin ng Tai Chi. Ang misteryosong figure ay nagagalit ng labis, kasinungalingan. Hindi iyon totoo. Ang figure ay sinisingil muli kay James. Mag-ingat ka. Hindi niya pinipigilan ang oras na ito. Inihatid ni Herodias ang kanyang tinig kay James. Mahinahon na tumayo si James sa kabila ng nagbabantang halaga ng kapangyarihang pangkasaysayan na darating sa kanya. Itinaas niya ang kanyang kamay at pinagsama ang Years One Genesis Bell sa hangin. Mabilis na dumami ang kampanilya at nabuo ang libo-libong mga kampanilya. Habang ang mga kampanilya ay nag-chime, ang mga kulay abo na ulap ay natipon sa itaas ng mga ito. Ang isang napakalawak na halaga ng chrome at isang tulad ng panaginip ay ginawa sa puwang na iyon. Kasabay nito, ang figure ay tumigil sa kanyang mga track bilang isang kakaibang enerhiya na nakulong sa kanya. Habang tumitingin ang figure, nakakita siya ng isang napakalaking kampanilya na papasok sa kanya. Ang figure ay bast sa isang makulay na banal na ilaw sa susunod na instant. Sa kanyang kakilakilabot, napansin ng figure ang kanyang kapangyarihan sa kasaysayan ay mabilis na sinipsip. Paano ito posible? Ang figure ay nakasulat sa sakit. Hindi ito maaaring.
Walang paraan ang aking kapangyarihan sa kasaysayan ay masusipsip. Panipi. Itinaas ng madilim na figure ang kanyang mga kamay. Kasabay nito, ang purplish gold light na nagmula sa kanyang katawan ay lumago. Ang figure ay nagbago sa isang matangkad, napakalaking gintong katawan at itinapon ang kanyang kamao sa Years 1 Genesis Bell sa itaas niya. Sa kasamaang palad, na-miss niya habang ang kampanilya ay bumaril paitaas sa oras lamang. Ang kampanilya ay lumawak at nagniningning ang makulay na banal na ilaw sa gintong katawan, agad na tinakpan ang target nito. Umungol ang gintong katawan, hindi ka mula sa mundo ng Ying o sa mundo ng Tai Chi. Anong uri ka ng demonyo? Ngumiti si James. Kailangan ko ng historical power sa ngayon. Hindi mo na kailangang malaman kung sino ako. Aalisin ko pa rin ang iyong mga kapangyarihan. Noon lang, sina Yegor at Herodias ay naging material sa magkabilang panig ni James. James, inaasahan kong maaari mong pabayaan ang taong ito sa oras na ito. Sinabi ni Herodias, marahil siya ay isang taong kilala natin. Bumantong hininga si Yegor. Maaari mo bang isaalang-alang ang isang pabor mula sa amin? Itinaas ni James ang kanyang mga browser. Oh. Kilala mo ba siya? Itinutok ni Yegor at Herodias ang kanilang mga titig sa gintong katawan. Kung tama ang hula namin, ang taong iyon ay dating pinuno ng sekta ng Divro. Isa siya sa 10 pinakadakilang magsasaka ng Tai Chi World, si Sir Yared Floden. Panipi. Ang gintong katawan ay nagpupumilit na magsalita ng tuloy-tuloy habang nawawala ang kanyang kapangyarihan sa kasaysayan. Sino ka? Paano mo ako makikilala? Ito talaga siya, ngumiti si Yegor. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6638 ay tumingin kay James. Mangyaring extra sa kanya. Marahil ay mayroon siyang higit na impormasyon na hinahanap mo kaysa sa ginagawa ko. Pinakinggan ni James ang mga kahilingan ng mag-asawa at tinawag ang Years 1 Genesis Bell na lumalakad sa itaas ng gintong katawan ng tao. Kasabay nito, ang madilim na ulap sa itaas ay nagkalat at nawala. Tahimik din ito nang tumigil ang pagchimang ng kampanilya. Ang purplish gintong ilaw na nagliliwanag mula sa gintong katawan ay lumiwanag ng maliwanag sa sandaling iyon. Makalipas ang ilang segundo, ipinahayag ang tunay na porma ng tao. Isang taong may edad na may kulay abo na buhok at nagsuot ng isang puting balabal na nakatayo sa harap nila. Siya ay may isang mukha na gagawa ng sinuman na parang ang tao ay dumaan sa maraming. Sir Yared, kamusta ka na? Ngumisi si Herodias. Ang mga mata ng gitnang may edad ay nakabulok. Ikaw si Herodias. Mayroon kang isang mahusay na memorya. Nanlaki ang grin ni Herodias. Naaalala ko pa kung paano ka malapit sa pagkamit ng ranggo ng Dailcon pagdating mo sa 30 langit upang makita ang aking ina. Paano na ang iyong paglilinang ay tila na-regress ngayon? Ang mga browser ni Yared ay twitched. Masyado ka pa ring diretso na diretso, Herodias. Dapat mo bang banggitin ang isang bagay na nakakahiya kapag nagkita tayo sa unang pagkakataon sa mahabang panahon? Nag-shock si Herodias. Marami kang nagawa na nakakahiya na mga bagay bago. Sigurado ako na wala ito kumpara sa mga nakaraan. Panipi. Yared snap, bakit ka? Pagbati. Sir Yared. Yegor ay yumuko ng bahagya kay Yared. Tumahimik ang gitnang may edad na magsasaka at nakatuon ang kanyang tingin kay Yegor. Ikaw ay. Magalang na sumagot si Yegor, ako si Casimir Soul, isang alagad ni Sir Xander Wallace mula sa sekta ng Divro. Casimir. Itinuro ni Yared si Yegor. Ang pambihirang bata na nakamit ang rurok ng Years 1 Dale Ranks 9th Tribulation sa isang entrepak lamang. Ngumiti si Yegor at tumango. Buhay ka pa, bata. Parehong nagulat si Yared at nilibang. Gayunpaman, bakit ka pumasok sa isa pang sekta at naging isang kahalili ng kapangyarihan ng TIRTA? Ipinaliwanag ni Yegor, ito ay dahil na-reincarnated ako. Hindi maiiwasan mula nang mabigyan ako ng bagong buhay. Tumahimik sandali si Yared. Bumantong hininga siya at tumango. Tila nagbago ang mga bagay sa mundo ng Tai Chi. Sa palagay ko hindi marami ang malalaman tungkol sa mahusay na mga nagawa ng mga magsasaka mula sa aking henerasyon ngayon. Pagkatapos, binaril ni Yared ang isang sulyap kay James. May isang makasalanang hangin tungkol sa binata na ito. Sino siya?
ang mga bagay na sinabi niya kanina. Si Yegor at Herodias ay nagpalitan ng sulyap. Pagkatapos, ngumiti sila ng Riley at tumango. Ha! Nanlaki ang mga mata ni Yared. Ito ay tulad ng sinabi niya, ang aking mga tao ay hindi rin ma-master ang historial power ngayon. Nag-sneak si Herodias. Hindi nila ito ma-master. May posibilidad lamang silang maangkin na naabot nila ang ranggo ng Quasi-Declan kapag pinagkadalubhasaan lamang nila ang mga fragment ng kapangyarihang pangkasaysayan. Quasi-Declan ranggo. Si Yared ay niniting ang kanyang mga browser. Ano ang impyerno? Hindi pa ako nakarinig ng ganyan. Yared teleport at muling lumitaw sa harap ni James. Sino ka? Paano mo kinuha ang dalawang pinakadakilang kasanayan sa pirma ni Yanni? Ikaw ba ay kinatawan ng kapangyarihan ng Marcy Ice na narito upang hamanin tayo? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6639. Mga kasalanan ay hindi maaaring tumayo ng saloobin ni Yared. Inikat niya ang kanyang mga mata. Panipi. Hamon. Maaari mo bang hawakan laban sa aking mga pag-atake? Panipi. Bakit ka maliit? Yared balled his fists. Gusto mo ba akong labanan muli? Sumingit si James. Iniwasan ko lang kayo dahil tinanong ako ni G. Yegor at Ms. Herodias na huwag. Kung hindi, ikaw ay magiging aking mapagkukunan ng paglilinang ngayon. Si Yared ay tumingin ng bahagyang flustered at napahiya habang tinalikuran niya ang kanyang mukha. Sino ang taong ito? Paano siya makapagsalita ng labis sa akin? Sa palagay ko mayroon siyang bawat dahilan upang gawin iyon. Napangiti si Herodias. Nawala ka sa kanya kanina, pagkatapos ng lahat. Tumingin si Yared kay Yegor. Mabilis niyang napagtanto na ang 2 sa 3 tao sa harap niya ay hindi makakasama kahit ano paman. Maaaring makakuha pa rin si Yared ng ilang mga sagot mula kay Yegor dahil ang huli ay nagpakita ng paggalang sa kanya. Si Yegor ay nagpakawala ng isang malambot na buntong hininga. Sir Yared, siya ang napili at kahalili ng Marcy Ice Power. Nahulog ulit si Yared kay James. Ang napili. Ang mga mapagkunwari mula sa Zymergy ay pinili ang isa sa atin upang maging napili. Nawala na ba nila ito? Si Yegor ay nagbeam sa kanya at nagbigay ng kaunting tumango. Bigla, binigyan ni Herodias si Yegor ng isang mabigat na sipa. Pagkatapos, sinulyapan niya si Yared. Ano ang sinabi mo ngayon, Sir Yared? James, alisin ang lahat ng kanyang mga kapangyarihan ngayon. Nang madama ang galit ni Herodias, nagmamadali ng umiling-iling si Herodias. Hindi ko sinasadya na ganyan. Si MS-30 ay isang pagbubukod, syempre. Sa kasamaang palad, wala na siya sa amin. Inatasan ni Yared ang kanyang tingin kay James at inilagay ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran. Maaari kang ipagmalaki ang katotohanan na pinagkadalubhasaan mo ang napakahusay na kasanayan sa lagda ni Yanni. Gayunpaman, bilang isang kapwa na naninirahan sa parehong kaharian na katulad mo, dapat kong bigyan ka ng babala. Ang mga mula sa Zymergy ay tuso at tuso. Hindi ka dapat masyadong magiliw sa kanila. Pinananatili ni James ang parehong ekspresyon dahil mayroon siyang isang nakamamatay na pagsasakatuparan. Bagaman natagpuan niya ang nakakainis, ang mga salita ni Yared ay nagbigay ng malaking pahiwatig kay James. Ito ay tunog na parang mga magsasaka mula sa henerasyon ni Yared ay nakita ang mga mula sa Zymergy bilang mga kaaway din. Nakatingin si Yared kina Yegor at Herodias. Pareho kayong pinagkadalubhasaan ang tint ng isang kapangyarihan. Nilalayon mo bang sumali sa labanan sa pagitan ng mga magsasaka ng kapangyarihan ng Marcy Ice at kapangyarihan ng Historial? Hindi. Umiling-iling si Yegor. Hindi kami bobo. Sumingit si Herodias. Mabuti kung ang 3 mga lupain ay nasa kapayapaan. Gayunpaman, iginiit mo ang pag-angkin na ang numero 1 puwersa. Sa huli, ang kapangyarihan ng Historial ay halos wala na, samantalang ang kapangyarihan ng Marcy Ice ay halos nawala. Ang isa na nakinabang sa karamihan sa sitwasyon ay Zymergy. Malalim ang hininga ni Yared. Lahat tayo ay nahulog para sa kanilang bitag. Tinanong ni James, si MS Herodias, ano ang ibig mong sabihin sa 3 realms ay nasa kapayapaan? At si Zymergy ay nakinabang sa karamihan dito. Hindi ko maintindihan. Tumugon si Herodias, akala ko malalaman mo ang mga bagay na ito pagkatapos matanggap ang kaluluwa ng Marcy Ice. Ang kaluluwa ng Marcy Ice,
Si James ay nababagabag. Natanggap niya ang kaluluwa ni Marcy Ice. Si Yared ay may hitsura ng pagkalungkot sa kanyang mukha. Hindi nakakagulat na pinamamahalaan niya na talunin ang isang tao na nasa mas mataas na ranggo ng paglilinang kaysa sa kanya. Gayunpaman, sa palagay ko ay hindi niya ganap na isinama ang kaluluwa ni Marcy Ice. Marahil ay hindi niya may palabas ang isang 30% lamang ng buong kapangyarihan ni Yanni. Panipi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6,640. James ay natahimik. Hindi niya maiwasang makaramdam ng bahagyang nasaktan ng mga pahayag na iyon mula nang siya ay talunin si Yared kanina. Gayunpaman, hindi maitatanggi ni James na si Yared ay isang karampatang magsasaka sa ilang sukat. Tumingin si Herodias kay James. Noong nakaraan, ang tatlong pangunahing realidad ay nasa kapayapaan. Ang tatlong realms ay Zymergy, Hokon, at ang Tai Chi World. Si Zymergy ay umiiral dahil sa mahahalagang lakas. Sila ang namamahala sa mga gawain na may kaugnayan sa mga pagdurusa at landas ng langit. Gantimpalaan nila ang mga mabait at mapagbigay. Sa kabilang banda, si Hokon ay ipinanganak mula sa Zen. Ang lugar na iyon ay namamahala sa mga gawain na may kaugnayan sa kamatayan, muling pagkakatawang tao, at kaluluwa. Pinarusahan nila ang mga gumawa ng mga kasalanan. Sa wakas, mayroon tayong mundo ng Tai Chi na tinatahanan ng mga nabubuhay na nilalang. Kami, ang mga nabubuhay na nilalang, ay gumugol ng aming oras upang subukan upang mapagbuti ang ating paglilinang. Ang mga mabait na magsasaka ay maaaring balang araw ay magtagumpay sa pagkamit ng kanilang mga ambisyon, samantalang ang mga masasamang magsasaka ay maaaring mawala sa anumang sandali. Ang buhay at nakatagpo ng isang tao ay maaapektuhan ng karma at mga paghihirap. Walang bagay tulad ng nakalaan na mga fate para sa mga nabubuhay na nilalang. Si Herodias ay sumulyap sa Yared at Yegor. Iyon ang mga araw na sinundan ng lahat ang batas ng mga landas na masigasig. Ito ay isang mapayapang oras. Huminga ng malalim si Yegor. Ang mga nabubuhay na nilalang noon ay napalaya ngunit marangal. Nakalulungkot, hindi natin may recrease ang isang mundo na ganyan ngayon. Sumimangot si James. Ano ang nangyari upang gawin ang lahat ng pagbabagong iyon? Ito ang lahat ng aming kasalanan. Nakakainis ang tunog ni Yared. Kung ito ay ang kataas-taasang nilalang mula sa Zymergy o ang mga sinaunang Diyos na ipinanganak sa Hokon, hindi sila nagtataglay ng mga emosyon, kagustuhan, o isang tiyak na hitsura tulad ng mga nabubuhay na nilalang. Gayunpaman, ang mga hangarin at emosyon ay nagsimulang gumawa ng form kapag mas maraming mga buhay na nilalang na sinubukan na makagambala sa mga gawain ng Zymergy at Hokon. Kuna ng 5 primal evolutions at ang kataas-taasang nilalang mula sa Zymergy halimbawa. Ang mga nilalang na ito ay ipinanganak mula sa mahahalagang lakas sa una. Wala silang porma o emosyon. Gayunpaman, ang mga nabubuhay na nilalang ay unti-unting kinuha at gaganapin ang mga posisyon na iyon. Panipi. Mahabang hininga si James habang nakikinig siya kay Yared. Sa mga nabubuhay na nilalang na may hawak na mga posisyon, nangangahulugan ito na ang mga emosyon at kagustuhan ay nakakaapekto sa mga nasa kapangyarihan. Walang paraan ang mga bagay na mananatiling pareho. Naiintindihan ni James ngayon kung bakit ang karamihan sa mga napakahusay na magsasaka na nakilala niya sa nakaraan ay labis na nag-iingat sa mga nabubuhay na nilalang, lalo na ang mga tao. Ang mga kalalakihan na iyon ay magtatakda ng malapit na mga pamantayang imposible para sa mga tao. Nais nilang mapupuksa ang mga tao sa kanilang damdamin at nais na palagi bago ang pagsasanay para sa kanilang paglilinang. Marahil ito ay may kinalaman sa mga nabubuhay na nilalang na kumukuha ng mga posisyon na hindi sinadya. Itinaas ni James ang kanyang mga browser. Kaya, ang mga nilalang ni Zymergy na ngayon ay may mga emosyon at hangarin na may plano. Dapat nilang tretuhin ang lahat ng mga nilalang na pantay, gayunpaman ginagawa nila ang mga nilalang na ito sa kanilang mga alipin at gawin ang nais nila sa kanila. Hindi sila napunta sa malayo. Kinurot ni Herodias ang labi niya. Tulad ng sinabi namin, ang mga may mabait na hangarin at mabuting karma ay maaaring magpatuloy upang ituloy at pagbutihin ang kanilang paglilinang. Ang mga namamahala upang kumita ng mga posisyon sa Zymergy ay hindi ganap na masasamang nilalang. Nilalayo nilang kontrolin ang lahat ng mga nabubuhay na nilalang at ang iba't ibang mga mundo.
Nais nilang sundin ang lahat ng mga nilalang na inilatag nila para sa kanila. Naturally, hindi maiiwasang kasangkot ang pagkakaroon ng Hokon. Sa makatuwid, ginamit nila ang paghanga ng mga nabubuhay na nilalang para sa kanila at sinabi sa lahat na si Hokon ay ang landas ng demonyo. Si Morgoth ay dating pinuno ng Hokon. Sandali ang natigilan si James. Ipinaliwanag nito kung bakit labis na nagalit si Morgoth patungo sa kataas-taasang nilalang ni Zymergy. Pinatay pa niya ang nakaraang Tai Chi at batas ng mga landas. Hindi mapigilan ni James na mahanap ang mga mula sa Zymergy na walang kahihiyan at walang prinsipyo. Ang mga kalalakihang ito ay handang gumawa ng anumang bagay upang matupad ang kanilang mga hangarin. Tinanong niya, kaya, ginagawa ni Yrria ang anumang nais niya sa amin dahil alam niya ang tungkol sa mga plano ni Zymergy. Kailangan nating pag-usapan ang digmaan kasama si Morgoth upang sagutin ang iyong katanungan. Tumingin si Herodias kay Yared. Nakilala mo si Morgoth noon, Yared. Dapat mong malaman ang higit pa sa ginagawa ko. Tumahimik si Yared. Pagkatapos, tumanggo siya. Ang Morgoth ay kumakatawan sa Hokon. Plano ni Zymergy na paninirang puri ang mga mula sa Hokon upang makontrol nila ang lahat ng mga nilalang. Sa makatuwid, ang mga tao ng parehong mga lupain ay naging mga kaaway. Ang mga mula sa Zymergy ay natatakot sa mga kapangyarihan ni Morgoth. Sa panahon ng digmaan, sinakripisyo ng Turtle at Silver ang kanilang sarili at tinatakan si Morgoth. Gayunpaman, ang mga mula sa Zymergy ay nahaharap din sa malaking pagkalugi dahil sa mabangis na laban. Si Morgoth ay orihinal na isang buhay na nilalang, isang tao partikular. Hindi siya ipinanganak mula kay Zen. Simula noon, sinisi ni Zymergy ang lahat ng mga nabubuhay na nilalang sa nagawa ni Morgoth. Napabuntong hininga si Yared, mula noon ay binago nila ang mga patakaran tungkol sa mga pagdurusa at landas. Panipi.